Kinagabihan sa Tokyo sa lalawigan ng Japan matapos ang trabaho ng ating bida, inaya ito ng isa nitong katrabaho sa isang drink party subalit masaya niya itong tinanggihan bago ito dumiretso pa uwi. Pag-uwi nito sa kanyang apartment, ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang Kazuhiro, isang ordinaryong office worker na mas pinapahalagahan ng maagang pag-uwi kaysa sa makakuha ng promosyon, at hilig rin nito ang pagluluto at palagi itong gumagawa ng bento bago ito tuluyang matulog. Habang mahimbing itong natutulog, dahil palagi itong namamangha sa konsepto ng fantasy world simula nang siya'y bata pa lamang, at dahil palagi at paulit-ulit nitong binabasa ang mga librong naglalaman ng patungkol sa ibang mundo, isang araw nagsimula na itong managinip at totoong napunta na ito sa ibang mundo kung saan totoong umiiral ang magic, mga halimaw at pakikipaglaban. Habang naghihilamos ang ating bida, dahil pansin itong mukhang bata pa rin siya sa mundong ito, dito niya napag-isip-isip na mukhang mas mabagal ang pagtanda niya rito kumpara sa orihinal niyang mundo. Pagdating naman ng kasamahan ni Kazuhiro na si Marie, isang magandang elf na may magandang mga mata na maihahalin tulad sa amethyst, kaagad itong kinumusta ni Kazuhiro pagkat ngayon niya na lamang ito muling nakita simula nang maging abala ito nang lumipat ito sa Sorcerer's Guild. Pansin naman ni Marie na di pa rin nagbago si Kazuhiro pagkat nananatili pa rin ito dito sa gubat at sa totoo lamang para na raw itong isang elf kung ikukumpara kay Marie. Nang ayain nito si Marie na ikutin ang isang malapit na ruins, hindi ito tinanggap ni Marie pagkat hindi raw maganda na ayain ang isang dalaga lalo pat kung ang pupuntahan ay isang delikadong lugar. Dahil dito, sinuhulan ito ni Kazuhiro at kung sasama raw ito bibigyan niya ito ng masarap na bento na personal niyang inihanda, na hinihintay namang marinig ng elf kaya kalaunan pumayag na rin ito sa alok ng ating bida. Pagdating nila sa underground city na gumuho ilang libong taon na ang nakakalipas at tinawag ng Nazul Ruins na kabilang sa 7 wonders ng lupaing ito, natanong rito ni Marie kung magagawa ba raw ni Kazuhiro na tuklasin ang misteryo ng lugar na ito. Pagpasok rito ng dalawa, sa pamamagitan ng magic naglabas rito ang dalaga ng maraming bagay na nagsilbi nilang mga ilaw kaya't dito nila natuklasan ang laki ng lugar at namangha pa rito si Kazuhiro pagkat pansin niyang ginamitan ang lugar na ito ng magandang teknolohiya kung kaya't nananatili pa rin itong nakatayo sa nakalipas na 10 siglo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot, hindi nila rito inaasahan na makakakita sila rito ng isang halimaw, na hindi naman alintana ni Kazuhiro imbes kagad niya pa itong nilapitan at binati at masaya pa siya rito nang nakipagkwentuhan gamit ang lengguwahe ng mga halimaw, na hindi naman maunawaan ni Marie pagkat Elvish language ang kanyang gamit kapag kausap niya si Kazuhiro. Kaya naman ikinagulat ng dalaga nang malaman na kaya pala ni Kazuhiro na magsalita gamit ang lengguwahe ng mga halimaw, na pinatotohanan naman ni Kazuhiro at ibinahagi niya rin na maraming beses na rin raw kasi siyang inaatake noon ng mga halimaw kung kaya't sa pilitan siyang nag-aral ng monster language at inabot rin siya ng 3 taon bago siya tuluyang natuto. Pagdating nila sa isang malawak na silid, sa pamamagitan ng night vision na naikast ni Marie kay Kazuhiro ikinagulat ng ating bida ng personal na itong makakita rito ng isang totoong dragon. At base sa itsura at sa tindi ng mana ng halimaw na nasa kanilang harapan nasabi ng dalaga na posibleng isa raw itong arcane dragon, at nang makita pa nila ang pagliwanag ng mga pattern na nasa katawan nito napatunayan rito ng dalaga na kaya pala talaga ng ganitong uri ng dragon na makalikha ng magic sa pamamagitan ng paghinga. Dahil dito, labis itong ikinabahala ni Marie pagkat kahit isang beses lamang raw sa 1,000 taon kung magising ang isang arcane dragon, malaking problema pa rin raw ang maaari nitong maibigay. At habang nagbibigay babala ito kay Kazuhiro nagsimula nang magising rito ang dragon, na hindi naman ikinabahala ng ating bida pagkat maaari naman raw silang bumalik at umatras. Subalit sa hindi nila inaasahan, bigla na lamang nagsara ang daan palabas at sa kasamaang palad nakulong na sila rito kasama ang halimaw. Nang makita nilang magpapakawala na ito ng fire breath, niyakap rito ni Kazuhiro ang dalaga bago sila tuluyang tamaan ng pag-atake ng arcane dragon. Subalit isang pangyayari ang hindi nito inaasahan, pagkat sa muli nitong paggising katabi na nito bigla sa kanyang kama ang elf na kanyang hinahangaan na walang iba kundi si Marie. At dahil hindi siya rito makapaniwala, hanggang sa pagsikat ng araw na natili lamang itong nakatingin sa dalaga, hanggang sa tuluyan na rin nga rito magising si Marie at dito nito napansin na bahagyang tumanda ang itsura ni Kazuhiro kaya naman kinumpirma pa rito ng ating bida na siya nga ang totoong Kazuhiro. Dahil direkta silang tinamaan ng fire breath ng arcane dragon kinumusta ni Kazuhiro ang dalaga kung may masakit ba raw sa katawan nito, na itinanggi naman ni Marie subalit dito nito natuklasan na hubad siyang nakaharap sa binata kung kaya't dali-dali itong nagtakip ng sarili at nag-request kay Kazuhiro ng masusuot na damit. Dahil dito, agad pumunta ang binata sa mall upang ibili ng mga damit ang dalaga ngunit dahil isa siyang lalaki hindi maiwasan ang mga babaeng naroon na siya'y pag-usapan.
kaya naman dali-dali na itong namili ng mga kakailanganin ni Marie at para maiwasan niyang muli ang ganitong sitwasyon naisip nitong isama na lamang rito sa susunod ang dalaga. Pagbalik nito sa apartment, nakita nito si Marie na pinagmamasdan ng paligid na bago sa kanyang paningin, kung kaya't naisip rito ni Kazuhiro na siguro nabibigla pa rin si Marie sa mga nangyayari at siguro malungkot rin ito pagkat mag-isa ito sa isang kakaibang mundo na malayo sa kinagisnan nitong mundo. Habang kasalukuyan ng nagbibihis ang dalaga, naisip naman ni Kazuhiro na siguro nangyari ang lahat ng ito nang atakihin sila ng Arcane Dragon at siguro sa mga oras na yun aksidente niyang nadala pabalik sa Japan ang dalaga. Matapos makapagbihis ni Marie, labis nitong ikinatuwa ang kanyang kasuotan na ikinagagalak naman ni Kazuhiro, dahil inaamin niyang hindi siya sigurado sa kanyang nabili, magkaganon pa man kahit ano pa man raw ang isuot ng dalaga mananatili pa rin raw itong maganda. Labis naman itong na-appreciate ni Marie at dito nito napatunayan na totoo ngang si Kazuhiro ang kanyang kaharap at hindi niya rin akalain na ganito ang itsura ng Japan na binabanggit nito noon. Bago sila umalis at mamasyal, binigyan muna si Marie dito ni Kazuhiro ng bonnet upang magsilbing takip sa kanyang tenga pagkat naibahagi niyang walang makikitang elf sa mundong ito. Matapos yun, tinanong muna ni Kazuhiro si Marie kung natatakot at kinakabahan ba raw ito pagkat ito raw ang unang beses na makikita nito ang ibang mundo. Itinanggi naman ito ni Marie imbes masaya pa raw ito at excited na makita ang bawat bagay sa mundong ito, subalit pagsakay pa lamang nito sa sasakyan, kita na kaagad ang kaba sa mukha nito. Pagdating nila sa restaurant, kaagad nang umorder dito si Kazuhiro ng kanilang makakain, at matapos yun natanong na rito ng dalaga kung bakit raw siya napunta rito sa Japan. At base sa mga naganap nagsimula ang lahat ng ito nang inatake sila ng Arcane Dragon at simula noon nang muli siyang magising bigla na lamang siyang napunta sa mundong ito na hindi niya maunawaan ng gamit na lengguwahe at sulat, dahil dito nasabi rito ni Kazuhiro na maging siya ay hindi rin alam kung paano raw ito nangyari kaya naman ang kanyang ibabahagi ay ayon lamang sa kanyang naisip na posibleng dahilan. Ayon kay Kazuhiro, nung una inakala raw niyang ang mundo kung sa nabibilang si Marie ay hindi totoo at parte lamang ng kanyang panaginip, subalit nang bigla na lamang mapunta sa mundong ito si Marie, dito niya napagtanto na ang mundo sa kanyang panaginip ay totoong nag-e-exist at totoong ibang mundo. Dahil dito, napatunayan niya ring sa pamamagitan ng pagtulog na gagawa niyang maglakbay sa parehong mundo, subalit bukod sa pagtulog, nagigising rin ang kanyang orihinal na katawan kapag ang kanyang katawan sa ibang mundo ay inatake ng isang halimaw. At dahil yakap niya noon si Marie nang inatake siya ng dragon, posibleng aksidente niya itong naisama pabalik ng Japan. At dahil hindi naman namatay si Marie, may posibilidad na magagawa pa rin raw nitong bumalik sa mundong pinagmula nito sa oras na makatulog na raw ito sa mundong ito. At dito ibinahagi rin ng ating bida na tingin niya magkaiba rin ang daloy ng oras at panahon ng parehong mundo kung kaya't mapapansin raw nito na malaki ang pagkakaiba ng edad ng kanyang orihinal na katawan sa edad ng kanyang katawan sa ibang mundo. Ikinagulat naman ito ng dalaga at mas lalo niyang ikinagulat nang malaman na nasa 25 taong gulang na ngayon si Kazuhiro. Magkaganon pa man, hindi niya na yun pinansin pa at masaya na lamang itong kumain kasama ang ating bida. Matapos yun, ikinamangha naman ng dalaga ang ganda ng mga sakura tree at labis nitong hinangaan ang ganda ng paligid. Sinang-ayunan naman ito ni Kazuhiro, pagkat ang Sakura season ay maituturing na espesyal na okasyon sa Japan kaya naman nais niyang maranasan rin raw ni Marie ang ganda ng season na ito habang naririto pa ito sa Japan. Dahil sa pagdating ng elf sa kinasanayang mundo ni Kazuhiro, upang maipakita nito sa dalaga ang kagandahan ng Japan, buong araw silang namasyal sa iba't ibang lugar na siyang lubos ikinamangha ni Marie at habang pinagmamasdan nila ang kagandahan ng mga sakura sa gabi nasabi rito ng dalaga na siguro ito raw ang resulta kapag wala ng mga halimaw na kinakailangang labanan. Di naman ito sinang-ayunan ni Kazuhiro pagkat kahit walang mga halimaw sa mundong ito, nagkakaroon pa rin raw rito ng gulot pag-aaway dahil sa mga tao na nilalabanan ng kapwa nila tao. At ang totoo hindi naman raw palaging payapa ang bansang ito na kanyang sinilangan, magkaganon pa man, masasabi niyang maganda talaga ang mga tanawin rito at hindi niya akalain na ngayon niya lamang ito ganap na na-appreciate. Nang matanong rito ni Marie na ano raw ang maaaring mangyari sa oras na hindi na siya makabalik sa kanyang kinasanayang mundo, iminungkahi rito ng binata na kung mangyari man yun bakit hindi na lamang raw sila mamuhay ng magkasama at pumunta sa iba't ibang lugar na sikat at matatagpuan rito sa Japan pagkat ito raw ang bansa na puno ng magagandang mga bagay tulad ng hot springs, castles, mga pagkain at kultura. Pumayag at di naman ito tinanggihan ng dalaga, subalit sa isip ni Kazuhiro kinakailangan pa rin raw niyang maibalik si Marie sa kinasanayan itong mundo ng maayos at ligtas. Pag-uwi ng dalawa, di pa rin makalimutan rito ng dalaga ang ganda ng kanilang pinuntahang lugar at ang mga nakain nilang mga masasarap na pagkain.
Wika naman rito ni Kazuhiro na bakit hindi mo na raw maligo si Marie habang naghihintay ng kanilang magiging hapunan na sinang-ayunan naman ng dalaga at isa raw itong magandang ideya. Subalit nang makita nito ang kakaibang pagdaloy ng tubig sa bathtub sa bahay ng binata, hindi ito makapaniwala at inakala pa nitong ginagamitan ito ng isang mahika, na itinanggi naman ni Kazuhiro kasabay ng pagbigay niya rito ng mga sabon na magagamit nito habang nagbababad. Lubos naman itong ikinatuwang muli ng dalaga pagkat para na raw siya ngayong maharlika na namumuhay sa masaganang buhay at kung magpapatuloy pa raw ang ganitong sitwasyon hindi maglalaon magiging isa na siyang spoiled elf. Matapos ang naging paliligo ni Marie, kaagad nitong napansin ang masarap na nilutong pagkain ni Kazuhiro dahilan kaya hindi na ito makapaghintay na ito ay tikman. Nang ihanda na rito ng binata ang kanilang magiging hapunan hindi pa rin naman mawala ang pananabik sa mukha ng dalaga at nang ito'y kanyang tikman labis ang nadaman itong saya dahil sa sarap ng pagkain imihain ng ating bida. Ikinatuwa naman ni Kazuhiro ang naging reaksyon ni Marie at nasabi niya rin rito na maaari raw nilang baunin papunta sa kabilang mundo ang sobra nilang pagkain pagkat naipaliwanag niya rin na sa hindi malamang dahilan nagagawa lamang raw niyang magdala doon ng baon at ilang inumin. Nang ipagtaka ito ni Marie, ipinaliwanag rito ng binata na bukod sa pagkain at inumin, hindi niya nagagawang may sama sa kabilang mundo ang ibang bagay tulad na lang ng flashlight at kanyang relo. Dahil dito, natanong rito ni Marie kung imposible ba talaga para kay Kazuhiro na dalhin sa kabilang mundo ang kultura o teknolohiya na galing sa mundong ito, na hindi naman tiyak ng binata, pagkat maging simpleng pen at notebook na mula sa mundong ito ay hindi rin raw niya kayang madala sa kabilang mundo. Nang matanong muli ng dalaga kung may ritual ba raw na sinasagawa si Kazuhiro upang madala sa kabilang mundo ang baon at ilang inumin nito, sinagot ito ng binata na wala, pagkat tanging ginagawa lamang raw niya ay itinatabi niya sa kanyang pagtulog ang nagawa niyang baon. Pinag-isipan naman ito ng dalaga at sa kanyang palagay, kung tanging mga baon at inumin lamang raw ang nadadala ni Kazuhiro sa kabilang mundo posibleng may isang nilalang ang may kontrol nito, sa madaling salita posibleng may isang nilalang ang nagtakda ng patakaran na kinakailangang sundin ni Kazuhiro. At kung tama ang kanilang hinala maaaring may kahulugan ang bawat nangyayari kay Kazuhiro at posibleng mayroon rin raw itong misyon na tinakda ng sino man na kinakailangan itong gampanan. Nang matanong muli ni Marie kay Kazuhiro kung may nilalang ba na nakiusap o hiyumang ina ng paborito noon, sinagot itong muli ng binata na wala, pagkat hindi naman raw niya sinabi sa ibang tao ang patungkol sa kanyang kakayanan, isa pa inakala rin raw niya kasi nung una, na isa lamang yung panaginip. Dahil dito, tanong muli rito ni Marie kung may partikular ba raw na pangyayari na nagtitrigger kay Kazuhiro upang makapasok sa kabilang mundo, na hindi naman maalala ng binata, dahilan kaya sa ngayon tinigilan muna nila ang ganitong pag-uusap. Subalit, tanong rito ni Kazuhiro na ano na raw ang mangyayari kung sakaling mang maibalik na nga niya sa kabilang mundo si Marie, pagkat, kung sakaling magising sila sa kabilang mundo maaari silang mapunta sa parehong lugar kung saan sila naglaho, sa lugar kung saan nakatira ang Arcane Dragon, kaya naman upang maiwasan ang masamang maaaring mangyari, nagtakda sila rito ng kanilang magiging plano. Nang hingi ni Kazuhiro ang mga nalalaman ni Marie patungkol sa isang Arcane Dragon, nasabi rito ng dalaga na ang isang Arcane Dragon ay higit raw na mas matalino kumpara sa ibang nilalang at may magic rin raw ito na hinding-hindi nauubos. Hindi naman ito ang nais malaman ng binata kundi ang nais raw niyang malaman ay ang katangian ng Arcane Dragon bilang isang individual at hindi bilang isang dragon. Ipinagtaka naman ito ng dalaga pagkat palagay niya wala naman raw personalidad ang isang dragon, at naibahagi niya rin kay Kazuhiro na dahil importante rin sa ibang nilalang ang skills ng isang Arcane Dragon at dahil isa pa lamang nito ay maaari nang maghalaga ng milyon, nagpapalitan niyo raw bilang tao ang Arcane Dragon kapag pumupunta ito sa mga matataong syudad. Ipinagtaka at ikinagulat ito ng binata kaya naman humingi pa ito ng ibang detalye kay Marie patungkol sa pagpunta ng Arcane Dragon sa isang syudad, dahilan kaya naikwento rito ng dalaga na ayon sa literature na kanyang nabasa, naglalaan umano raw ang Arcane Dragon ng ilang araw sa isang bayan na tinatawag na Uzuport Town sa hindi malamang dahilan. Dahil sa naikwento ni Marie, tuluyan ang napagtanto rito ni Kazuhiro ang magiging kanyang panglaban sa muli nilang paghaharap ng Arcane Dragon. Matapos yun, nang handa na ang dalawa upang matulog, hindi naman rito naisip kaagad ng binata na dapat nga pala silang magtabi ni Marie sa pagtulog kung nais niya itong maibalik sa kabilang mundo, magkaganon pa man, dahil hindi naman alintana ng dalaga na magtabi silang dalawa sa iisang kama, nilunok na lamang ng binata ang hiyan nito kasabay ng tuluyan na nilang pag-idlip. Nang maging matagumpay ang kanilang pagbalik sa kabilang mundo, nang maramdaman sila rito ng Arcane Dragon, kaagad na sila nitong inatake. Subalit, nang saglit itong huminto,
Gamit ang dragon language, nagpakilala rito ang dalawa kasabay ng paghingi nila rito ng paumanhin sa paggambala nila sa tirahan nito. At dahil alam ni Kazuhiro na pinuprotektahan lamang ng Arcane Dragon ang kanyang mga itlog, hinandog niya rito ang isang alak na galing sa Japan bilang tanda na rin ng paghingi nila rito ng paumanhin. Ayon sa kwento ni Marie patungkol sa pagpunta ng Arcane Dragon sa Osea Port, natuklasan niyang alak ang pinupuntahan nito doon pagkat sikat ang bayang yun pagdating sa masasarap na alak. Kaya naman dahil dito, nang buksan nito ang dala nitong alak, kaagad nitong nakuha ang pansin ng Arcane Dragon at nasabi nito kay Kazuhiro na kung sasabihin raw nito ang bawat misteryo na itinatago nito ipinapangako niyang hindi na raw niya kukunin ang kanilang buhay. Ikinatuwa naman ito ng dalawa, at matapos ang pagpapaliwanag ni Kazuhiro na pagtanto na rito ng Arcane Dragon na nagmula ang binata sa ibang mundo at nalaman na rin niyang naisama rin ito si Marie papunta ng Japan, at dahil natutuwa na ang Arcane Dragon sa katauhan ni Kazuhiro, ipinakita na nito sa dalawa ang kanyang mga itlog na siya namang labis ikinamangha ni Marie at natuklasan rin rito ng dalaga ang katamtamang init ng sahig na resulta ng pagpapanatili rito ng Arcane Dragon ng init. Nang mapansin naman ng Arcane Dragon ang partikular na amoy na nagmumula sa binata na pag-alaman nitong may dala ring pagkain ng dalawa, dahilan kaya nagbago ito ng anyo bilang isang dalaga at tinatawag ang anyo nito bilang Dragonkin. Matapos yun, hiningi na nito sa dalawa ang alay ng mga itong alak kasama na rin ang pagkain kanilang dala, na siya namang ikinabahala ni Kazuhiro pagkat hindi siya nakakatiyak kung magugustuhan ng Dragonkin ang kanyang luto, na hindi naman alintana ng Dragonkin pagkat curious raw siya sa kung ano ang lasa ng luto nitong pagkain. Habang nagdadalawang isip pa rin rito ang dalawa, iminungkahi rito ng Dragonkin na kung ibibigay raw ng mga ito sa kanya ang dala ng mga itong pagkain bibigyan rin raw niya ang mga ito ng isa sa kanyang mga scales at hindi lang basta scale na nahulog na sa kanya at wala ng taglay na magic, kundi bagong scale na punong-puno pa ng taglay na magic. Tinanggap naman ito ng binata pagkat nangangailangan rin raw kasi si Marie ng isang Arcane Dragon Scale, matapos yun, habang masayang ninanamnam ng Dragonkin ng pagkain at inumin na handog ni Kazuhiro, natanong nito sa binata kung saan raw maaaring matagpuan sa mundong ito ang ganitong uli ng mga pagkain at inumin pagkat iniisip raw kasi niyang sakupin ng bayang iyon kung sakali, sinagot naman ito ng binata na galing raw ang mga ito sa ibang mundo kung saan siya nagmula. Dahil hindi naman maintindihan ni Marie ang pag-uusap ni Kazuhiro at ng Dragonkin sa rason na gumagamit ang dalawa ng dragon language na ibahagi ni Kazuhiro kay Marie na handa raw magbigay ang Dragonkin ng bagong scale kay Marie kapalit ng pagkain kanilang dala. Labis naman itong ikinagulat ng dalaga pagkat ang scale ay labis raw ang halaga lalong-lalo na para sa mga sorcerers pagkat isang dragon scale lamang ay marami na raw silang maaaring paggamitan at maaari pa raw itong pagsimulan ng isang digmaan kung sakali. Nang tuluyan ng maubos ng Dragonkin ang lahat ng kanyang pagkain, ipinakita rito ng binata ang isa pa sana nilang baon na siya namang kaagad hiningi ng Dragonkin kapalit ng isang blue gem na gawa sa namuong dugo ng Arcane Dragon na hindi lubos akalain muli ng dalaga. Matapos ang kanilang pakikipagkasundo sa Dragonkin, tinupad na nga nito ang kanyang pangako sa dalawa na hahayaan niya ang mga itong mabuhay at makaalis, ngunit hiniling nito sa binata na sa susunod raw nilang pagbisita sana magdala raw silang muli ng 3 o 4 na lunchbox na puno ng pagkain. Habang paalis, hindi pa rin naman makapaniwala rito si Marie na nagawa nilang makapag-trade sa Dragonkin ng Dragon's Blood sa pamamagitan lamang ng pagkain, pagkat ayon sa kanyang nalaman ang Dragon's Blood ay mabisang panlunas sa kahit anumang karamdaman kaya naman may halaga raw ito na katulad sa halaga ng isang Dragon Scale. At dahil hindi nila maaaring ibenta o ipaalam man lang sa ibang tao ang patungkol dito sa rason na maaari raw silang paulit-ulit na tanungin ng iba kung saan nila ito nakuha, wala raw silang ibang magagawa kundi ang manahimik patungkol dito. Dahil dito, tuluyan na rito ang nalaman ni Kazuhiro ang nangyari sa nakaraan kung ba't naging ganito ang kinahinatnan ng lugar na ito, at dahil yun sa rason na magmula pa lamang noon pinuprotektahan na ng Arcane Dragon ang kanyang mga itlog laban sa mga taong nais ang mga itong kunin mula sa kanya. Magkaganon pa man, ano pa man ang nangyari noon dapat raw nilang gawin ngayon ay kung paano mapapanatiling sekreto ang patungkol dito, at dito naisip rin ni Marie na si Kazuhiro na lamang raw ang magtago ng mga naibigay sa kanila ng Dragonkin, paglabas nila sa ruin, dahil nakain na ng Dragonkin ang kanilang mga baon na pagdesisyonan na lamang rito ng dalawa na pumunta sa malapit na bayan kung saan rin sila makakahanap ng isang inn kung saan maaaring manatili si Marie ng isang gabi. At sa isip ng binata sa oras na may hatid niya na ang dalaga sa isang inn, yun na rin ang magiging tamang oras upang magpaalam. Subalit,
Nang masabi rito ni Marie na ayos lamang sa kanyang matulog sanman basta't kasama si Kazuhiro, ikinagulat ito ng binata at hindi nito akalain na nais pa rin ni Marie na sumama sa kanya pabalik ng Japan, at nagpaturo pa ito sa kanya kung paano magsulat at magsalita ng Nihongo, na ikinatuwa at masaya niya namang pinagbigyan. Sa sumunod na araw, matapos makauwi ni Kazuhiro galing trabaho at sa pamimili, hindi nito kaagad napansin ang dalaga sa rason na naging abala na ito sa pag-aaral ng wikang Nihongo sa pamamagitan ng panonood, pakikinig at pagsasaulo ng bawat makikita nito sa TV. Naunawaan naman ito ng binata at naimungkahi rin itong magluluto na lamang raw siya ng gyoza para sa kanilang magiging hapunan na maaari rin raw nilang samahan ng kaunting wine. Habang inihahanda na rito ni Kazuhiro ang kanyang mga kakailanganin sa pagluluto, nagulat naman ito bigla nang marinig nito si Marie na nagpakilala sa wikang Nihongo. At dahil hindi ito inaasahan ng binata, ipinaliwanag rito ng dalaga na hilig niya ang pagbabasa at pagsasaulo ng bagay-bagay, dahilan kaya kaagad niyang natututunan ng isang partikular na bagay. Namangha namang muli rito si Kazuhiro pagkat sa saglit na panahon lamang nagawa kaagad ni Marie na matutunan ng ilang salita sa wikang Nihongo, kung kaya't maituturing na itong bibihirang pangyayari, lalo pat ayon sa teorya kinakailangan ng mahabang panahon at oras upang tuluyang matuto ng panibagong lengguwahe, subalit dahil palagi silang magkasama sa mundong ito maging sa kabilang mundo, makakatulong rin raw yun kay Marie upang mas lalo pa itong matuto. Nang ipasuri naman ni Kazuhiro sa dalaga ang amoy ng hawak niyang wine, hindi ito kaagad naintindihan ni Marie kaya't nagkamali ito nang naging kilos ng amoy nito ang kasuotan ng binata imbes na ang hawak ng binatang wine na nagresulta ng bahagyang pagkahiya rito ni Marie. Matapos may handa ni Kazuhiro ang kanilang hapunan, nang tuluyan ang matikman rito ng dalaga ang gyoza na siyang luto ng binata, hindi ito makapaniwala sa sarap ng ganitong uri ng pagkain na sinamahan pa ng masarap na inumin tulad ng wine, kung kaya't dahil sa pagkain nito lubos ang naging pasasalamat ni Marie kay Kazuhiro dahil sa pagpapatikim nito palagi ng mga panibagong uri ng pagkain na katulad ng gyoza. Habang kasalukuyang naghuhugas ng pinggan ng binata, naitanong naman ni Marie rito kung nasaan na raw sa mga oras na ito ang naibigay sa kanilang Dragon Scale at Bloody Stone. Na sinagot ni Kazuhiro na hindi niya raw alam at tanging alam lamang raw niya nasa katawan pa rin nila sa kabilang mundo ang kanilang mga gamit at mananatili raw yun hanggang sa muli nilang pagbalik, at naibahagi niya rin na sa oras na makatulog na raw ang kanyang katawan sa kabilang mundo lahat ng kanyang mga gamit at damit at mismong kanyang katawan ay hinding-hindi makikita ng sinuman. Dahil dito, lumakas pa lalo ang hinala rito ng dalaga na may isa talagang nilalang na nagmamanipula ng ganoong uri ng mga pangyayari, na siyang hindi naman alam ni Kazuhiro subalit umaasa rin siyang panahon, tuluyan na niyang malalaman ang buong katotohanan sa likod ng kanyang kakayanan. Nang matanong naman ni Kazuhiro si Marie patungkol sa kung ano ang nais nitong gawin at kung sa nais nitong pumunta, nasabi rito ng dalaga na mananatili muna raw siya rito sa loob ng bahay pansamantala pagkat kinakailangan pa raw niya kasing magsulat ng research paper para sa kanyang ancient magic. Kagad naman itong naunawa ang muli ng binata at dahil napag-uusapan na rin nila ang patungkol sa ancient magic, naitanong nito kay Marie kung nakakita na ba raw ito ng isang uri ng magic stone. Ipinagtaka naman ito ni Marie pagkat wala pa namang sino man ang nakakita ng ganoong uri ng bagay pagkat isa lamang raw yung alamat. Subalit nang mapatunayan at makita na ni Marie na totoo ang Dragonkin sa kabila ng pagsasalarawan rito ng iba bilang isa ring alamat, nagawa na nitong magdalawang isip kung posible o imposible nga bang totoo ang pag-iral rin ng Magic Stone. Dahil dito, iminungkahi rito ni Kazuhiro na bakit hindi raw nila alamin kung totoo o hindi ang pag-iral ng Magic Stone at may alam na rin raw siyang lugar kung saan may nakita noong nilalang na nangangalaga ng isa nito. Kagad namang pumayag rito ang dalaga, sa kondisyon na dapat magdala raw sila ng masarap na pagkain bilang kanilang baon, na malugod namang pinagbigyan ng binata. Habang kasalukuyan na silang nagpapahinga, napansin naman ni Kazuhiro rito na naging mabilis nitong mga nakaraang araw ang kanyang pagtulog at hinala niyang siguro dahil ito sa palagi niyang kasama si Marie, subalit, sa tuwing maaalala niyang posibleng magkahiwalay na talaga sila ng dalaga ng landas, hindi nito maiwasang makaramdam ng lungkot at iniisip niya rin na siguro pagdating ng araw na yun, baka hindi na rin siya makatulog ng maayos. Nang magising ng muli ang dalawa sa kabilang mundo, kaagad nilang napansin na maganda ang araw upang maglakbay. Kaya, agad na rin sila rito naghanda upang umalis at ang kanilang destinasyon ay ang ruin na tinatawag na Yuhar Peak Ruins, na ikinagulat naman ni Marie pagkat sa layo raw ng lugar na ito kahit gamit ang karuwahe aabutin pa rin raw sila ng isang linggo o higit pa para lamang tuluyan ditong makarating. Hindi naman ito alintana ni Kazuhiro pagkat may skill raw siyang kayang magdala sa kanila doon ng mabilis, at gamit nga ng skill nito na tinatawag na train, napunta sila sa isang void at gamit pa rin ang train dito na nga nila sinimulan ang kanilang biyahe papunta sa kanilang destinasyon.
At habang nasa biyahe, dito ibinahagi ni Kazuhiro na ang kanyang skill na train ay isang long-distance travel skill na tanging mga traveling merchants lamang ang mayroon, na ikinamangha naman ng dalaga at hindi nito akalain na patuloy rin na natututo si Kazuhiro ng mga bagong bagay na makakatulong rito. Nang matanong naman ni Marie kung gaano pa katagal ang kanilang magiging biyahe, sinagot ito ng binata na aabutin pa raw ng 20 minuto bago sila tuluyang makarating, at pinaalalahanan rin ito ang dalaga na huwag masyadong lumayo, pagkat hindi raw nila alam ang maaaring mangyari kapag malayo sila rito sa bawat isa, na ikinabahala naman bigla ni Marie kaya't lumapit at di na nga ito lumayo sa binata. Pagdating nila sa starting point, nag-alay muna si Kazuhiro rito sa statwa ng bulaklak bilang paggalang bago sila nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ayon sa nalaman ni Kazuhiro, ang UR Peak Ruins ay tinirahan noon ang nilalang na siyang may hawak ng Magic Stone, at nang dahil din sa Magic Stones nagawa na ring magtipon-tipon rito ng bawat tao. Matatagpuan din sa lugar na ito ang mga material na ginagamit sa mga magical tools, subalit, sa pagdaan ng panahon sa hindi malamang dahilan hindi na nila nagagamit pa ang enerhiya ng Magic Stones, kung kaya't sa paglipas ng 200 taon naging ganap ng abandonado ang lugar na ito na nagresulta kaya naging ganap na itong isang ruins. Magkaganon pa man, ayon pa rin sa kanyang nabalitaan patuloy pa rin raw di umano na nararamdaman ng mga bumibisita rito ang kapangyarihan na nagmumula sa Magic Stone. Nang bigla namang mapansin ni Kazuhiro na pagod at di na kaya pang magpatuloy ni Marie sa paglalakad dahil na rin sa init ng panahon, upang hindi ito sumuko pinalakas ng binata ang loob nito, nakalaunan hindi na natanggihan pa ni Marie pagkat wala naman raw siyang magagawa kundi ang magpatuloy, samantala, sa isa namang silid makikita ang isang misteryosong batang nilalang na siyang may hawak ng isang uri ng Magic Stone. Nang tuluyan ang makapasok sa ruin ng dalawa, hindi naman rito inaasahan ng dalaga na marami ritong gusaling makikita na hindi kaagad mapapansin ng iba kung mula sa labas. Nang matanong ni Marie kay Kazuhiro kung may posibilidad pa ba raw na may makikita ritong Magic Stone, hindi naman ito tiyak ng binata, isa pa tingin niya kung sakali mang umiiral nga ang bagay na yun, tiyak na marami raw ritong magdadagsa ang mga tao, magkaganon pa man, dahil nais pa rin nilang mag-imbestiga patungkol dito na pagkasunduan nilang magpatuloy at maghanap. Nang bigla namang maramdaman ni Kazuhiro rito ang presensya ng isang nilalang, pansamantala muna niya itong binaliwala, pagdating ng dalawa sa orihinal nilang destinasyon which isang oasis na makikita sa gitna ng ruins, pansamantala muna sila ritong nagpahinga upang kumain, at dahil sa sarap ng dalang baon ni Kazuhiro bumalik muli ang sigla at enerhiya ng dalaga, at habang nagpapahinga nasabi rin ito na hindi pa rin siya makapaniwala sa taglay na long-distance travel skill ni Kazuhiro. Dahil dito, bigla itong nagkaroon ng curiosity sa kung ano pa ang mga ibang kakayanan ng binata, dahilan kaya napagkasunduan nila ritong ipakita sa bawat isa ang kanilang status screen. Nang ipakita na nga ng dalawa sa isa't isa ang kani-kanilang status screen ikinamangha rito ni Marie na mas lalo pang tumaas ang taglay na level ni Kazuhiro na umabot na sa level na 72, samantala kahit pansin ni Kazuhiro na mababa ang taglay na level ni Marie, pinuri pa rin niya ang dalaga pagkat may taglay naman itong enhanced chanting, improved accuracy at improved memory. At sa kanyang palagay, hindi na raw ito nakakapagtaka para kay Marie at nang may bahagi rin niyang trabaho ng isang sorcerer ang magbukas ng mga sinaunang misteryo at minsan inuupahan rin sila ng ibang bansa upang magbigay tulong sa bawat digmaan, si Marie raw ang isa sa mga nilalang na may espesyal na trabaho pagkat isa itong spirit sorcerer na itinakda ng mga makapangyarihang nilalang. Nang mapansin at matanong naman ni Marie kay Kazuhiro ang partikular na skill na kanyang nakita sa status screen nito na tinatawag na Illusory Swordsman, sinagot ito ng binata na para lamang raw itong display sa kanyang status screen na hindi niya naman nagagamit. Matapos yun, habang pababa na sila sa lawa, patuloy pa rin naman silang pinagmamasdan ng mga masasamang tao na nagtatago sa isang gusali at biyad din ng mga ito ang bata na siyang may hawak ng Magic Stone. Nang mapag-usapan naman ng dalawa ang patungkol sa kung ano ang nagagawa ng isang spirit sorcerer, nasabi rito ng dalaga na kumpara sa mga normal na sorcerer na kinakailangan ng wand upang maglabas ng attack magic, ang mga spirit sorcerer ay naglalabas muna ng spirits upang makapagpakawala ng magic. At bilang halimbawa, naglabas rito ang dalaga ng fire lizard at binigyan niya ito ng magic na nagresulta sa pag-iba nito ng kulay kasabay ng paglakas na rin ang kapangyarihan nito at sa pamamagitan nito, magagawa na rin ni Marie na makapagpalabas ng attack magic sa pamamagitan ng fire lizard. Nang bigla namang sumulpot sa harap ng dalawa ang isang uri ng halimaw na tinatawag na Cooper, sa pamamagitan ng skill na tinatawag na Overload, biglang napunta sa area ang binata kasabay ng malakas na pag-atake na tumapos kaagad sa halimaw, subalit hindi muna nagpakakampanti rito ang dalawa pagkat marami pang Cooper ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Magkaganon pa man,
Dahil sa kakaibang bilis ng binata na sinamahan pa ng tulong na magic ni Marie, hindi nila alintana ang patuloy na pagdating ng mga Cooper. Nang mapansin naman ng mga bandido ang lakas ng dalawa, bahagya nila itong ikinabahala, subalit gamit ng steel eyes ng kanilang pinuno agad nitong napansin ang dalang dragon scale at blue gem na nasa bag ng binata. Dahil dito, sa pamamagitan ng kanilang bihag na bata, inutusan niya itong harapin ang dalawa, kundi ay makakaranas raw ito ulit ng kaparusahan. Dahil sa pagbabanta nito sa kanyang bihag, sinunod ng bihag ang naging utos sa kanya. Kaya't nang mapansin ito ng dalawa, sa pamamagitan ng magic stone na gawa nitong mag-summon ng isang nakakatakot na nilalang. Magkaganon pa man, dahil alam ni Kazuhiro na wala silang laban ni Marie sa ganitong klaseng nilalang, wala na itong nagawa kundi ang muling yakapin na lamang ang dalaga, na nagresulta kaya't matapos silang atakihin ng halimaw, muli silang nagising sa mundo ni Kazuhiro, nang mapansin ng dalawa na pareho silang nakaligtas, dahil sa tuwa hindi pa rin rito napigilan ni Kazuhiro na yamakap muli kay Marie, at para magawa nilang kumalma iminungkahi rito ng binata na maghanda ng maiinom. Nang tuluyan na silang kumalma, naibahagi na rito ni Kazuhiro na sa simula pa lamang alam na raw talaga niya na may nagmamatsyag sa kanilang ilang tao, at siguro sa mga oras rin raw na ito hinahanap na ng mga iyon ang kanilang katawan at kanilang mga gamit. Nasabi naman rito ni Marie na siguro ang batang bestkin na kanilang nakita ay kasama rin ng mga bandido, subalit nahalata nila rito na parang ginagamit lamang siya ng mga bandido para sa pansariling hangarin. Nang tuluyan namang sumikat ang araw, dahil Sabado at wala ngayong trabaho si Kazuhiro, nasabi nito sa dalaga na buong araw raw silang magkakasama, sa muli nilang pamamasyal, habang masayang nilalaro ni Marie ang isang pusa. Natuwa naman rito si Kazuhiro pagkat dahil sa magandang araw na ito parang isa na lamang raw panaginip ang pag-atake sa kanila ng isang malaking halimaw nang sila'y nasa kabilang mundo. Habang kasalukuyan silang naglalakad sa tabing ilog, hindi muling maiwasan ni Marie na mamangha sa ganda at kaayusan ng paligid. Subalit napansin rin niya rito na hindi gaanong masaya ang araw ngayon ng mga espiritu na naririto. Ibinahagi naman ni Kazuhiro kay Marie na ganito ang itsura ng ilot paligid pagkat marami ritong makikitang flood control na nagawang ilagay upang maiwasan ng malawakang pagbaha, pagkat noon, maraming lugar sa Japan ang palaging nakakaranas ng mga pagbaha. Nang tanungin ni Kazuhiro si Marie patungkol sa kung ano ang sinasabi ng mga water spirits, nasabi rito ng dalaga na hindi niya alam pagkat hindi niya raw ang mga ito masyadong marinig. Isa pa sa mundong ito, mas nararamdaman niya raw ang paghiwalay ng kanyang koneksyon sa mga espiritu, na para bagang bumalik siya sa pagkabata kung saan hindi niya pa natututunan na makipag-usap sa mga spirits. At dito, nang unang beses rito ni Marie na makakita ng isang pusa, lubos ang nadama nitong tuwa pagkat hindi niya akalain na makakakita siya ng isa nito sa personal, kaya't sa gabay ng binata nagawa niyang mapaamo kaagad ang pusa na nasa harap niya. Matapos yun, upang matulungan ni Kazuhiro si Marie sa pag-aaral nito ng wikang Nihongo, sunod niya itong dinala sa isang library, kung saan muling ikinamangha ng dalaga ang kagandahan at kalinisan ng silid, kaya't mas lalo siya ritong ginanahang mag-aaral. Nang matagpuan ng dalawa ang lugar kung saan makikita ang mga librong pangbata, bahagya itong ikinayamot ni Marie pagkat parang itinuturing raw siya ni Kazuhiro bilang isang bata sa pagbibigay nito ng isang libro na naglalaman ng mga kwentong pambata, na itinanggi naman ng binata pagkat nais lamang raw niya ay magbigay kay Marie ng isang libro na makakatulong rito upang mabilis nitong maunawaan ang bawat bagay na meron rito sa Japan. Habang kasalukuyan ng tumitingin ng mga libro rito ang dalawa, ikinatuwa naman ng dalaga ang nakita nitong picture book na puno ng mga makukulay na imahe, kaya't nang tanungin nito ng binata kung nais raw nito ang librong hawak nito, kahit itinanggi ito ng dalaga na pagdesisyonan pa rin rito ni Kazuhiro na rintahan ito para kay Marie. At dahil hindi pa masyadong maalam ang dalaga sa wikang Nihongo, iminungkahi ni Kazuhiro na siya na lamang ang magbabasa ng librong ito para kay Marie. Ikinagulat at ikinatuwa naman ito ng dalaga, at dahil pinahintulutan pa siya ni Kazuhiro na pumili ng iba pang libro na maaari rin nilang iuwi, pumili pa nga rito ang dalaga, subalit, sa uli mas pinili pa rin ito ang librong una nitong nakita pagkat ang imahe ng pusa na nasa front page row ng libro ay parang kahawig ng pusa na nakita nila sa daan kanina. Matapos yun, nang rirentahan na sana nila sa counter ang napili nilang libro, ikinagulat naman rito ni Kazuhiro nang makilala nito ang receptionist na si Ichija, dahilan kaya bahagyaring nagulat si Ichija nang makita rin itong muli si Kazuhiro na may kasama ng magandang dalaga. Ayon naman sa binata, kamag-anak niya raw mula sa abroad ang dalagang kanyang kasama at naririto raw sila pagkat naisip raw niyang bigyan ito ng isang picture book upang mas lalo itong maging pamilyar sa kultura ng Japan. Ikinamangha naman ito ni Ichija at nang tanungin ito ang pangalan ng dalaga, translate ito ng binata para kay Marie at nasabing rito ni Kazuhiro na magandang pagkakataon na rin raw ito upang masubukan na ni Marie ang mga natutunan nito sa wikang Nihongo.
Dahil dito, kahit kinakabahan buong tapang na sinubukan pa rin ni Marie na magpakilala kay Ichijo sa wikang Nihongo, na kaagad namang naunawaan ni Ichijo, subalit, nang mapansin ni Marie na dinagdagan ni Ichijo ng tiyan ang kanyang pangalan, agad itong kinonsulta ni Marie kay Kazuhiro, ipinaliwanag naman ang binata na natural na raw sa mga taga-Japan na magdagdag ng tiyan at kon sa pangalan ng taong kanilang nakakausap, at ginagamit naman raw ang tiyan sa pangalan ng mga taong mas bata at cute. Dahil dito, nang maunawaan nito ni Marie muli itong humarap kay Ichijo at binanggit ng mga katagang ikinagagalak kitang makilala Kaoruko-chan, na labis na ikinagulat ni Ichijo pagkat hindi nito lubos inaasahan na makakarinig siya ng ganoong bagay mula sa mas maganda at cute na katulad ni Marie. Nang tanungin naman ni Ichijo si Kazuhiro kung may ginagawa ba raw itong hindi maganda kay Marie, agad itong itinanggi ng binata pagkat mataas raw ang respeto niya para kay Marie, isa pa wala rin raw siyang lakas ng loob upang gawin ang bagay na yun, at ayaw niya rin raw na kamuhiin siya ni Marie panghabang buhay. Naunawaan naman ito ni Ichijo, kaya matapos yun hiningi na nito ang ID ng binata para sa rirentahan itong libro. Ngunit nang mapansin nito na magkapit-bahay pala sila ni Kazuhiro, hiniling nito na kung may pagkakataon nais raw niyang imbitahan ang mga ito para sa isang salo-salo pagkat nais raw kasi niyang mapalapit kay Marie at maging kanyang kaibigan. Nang i-translate ito ni Kazuhiro para kay Marie, pumayag naman ito kaagad sa alok ni Ichijo ngunit dahil nagdadalawang isip ito na maging mag-isa sa salo-salo na yun, ipinangako rito ni Kazuhiro na palagi siyang nasa tabi nito at handa niya itong samahan kahit saan. Matapos silang makauwi, habang naghahanda rito si Kazuhiro ng merienda, kinonsulta naman rito ni Marie kung paano raw nila gagamitin ang inuwi nilang CD pagkat sa kanyang pagkakaalam may makikita raw ritong mga gumagalaw na imahe, dahilan kaya sa tulong ni Kazuhiro ipinakita niya sa dalaga kung paano ito gagamitin. Labis naman itong ikinagulat at ikinamangha ng dalaga pagkat hindi niya akalain na sa pamamagitan ng TV, gumagalaw rito ang bawat imahe at inakala niya pang ginagamitan itong muli ng mahika, ipinaliwanag naman ni Kazuhiro na hindi ito ginagamitan ng mahika, imbes na likha ito sa pamamagitan ng talento ng bawat tao sa pagguhit ng mga imahe, at sa pamamagitan naman ng maraming imahe nabubuo ang isang ilusyon at tinatawag ito bilang animation. Matapos ang inihandang merienda ng binata para kay Marie, labis naman itong muling nagustuhan ng dalaga at ipinakiusap rin ito sa binata na nais niya raw na panoorin muli simula umpisa ang kanyang pinapanood at sa puntong ito nais niyang ipaliwanag raw ni Kazuhiro ang bawat detalye ng pinapanood nilang kwento. Pumayag naman kaagad rito si Kazuhiro at para mas maganda ang kanilang panonood, pinadilim nito ang silid upang maranasan naman raw ni Marie na manood ng pelikula na parang nasa sinehan. Nang makita nila sa TV ang isang magandang tanawin, ibinahagi rito ni Kazuhiro na may hahalin tulad raw rito ang tirahan ng kanyang lolo, na ikinamangha namang muli ni Marie at nasabi pa nitong nais raw niyang makakita nito sa personal, dahil dito, pumayag rito si Kazuhiro na bisitahin nila ni Marie ang kanyang lolo sa kanyang darating na day off. Matapos yun, sa pagdaan ng oras, masayang ibinahagi ni Kazuhiro kay Marie ang kwento ng kanilang pinapanood na labis namang ikinakatuwa ng dalaga at habang tumatagal mas lalo ling sumasaya rito ang binata habang pinagmamasdan nito si Marie. Matapos ang kanilang pinapanood, bigla na lamang sumampa si Marie kay Kazuhiro nang dahil lamang sa tuwa at hindi pa rin ito makapaniwala sa ganda ng istorya ng kwentong kanilang napanood kahit pa hindi niya masyadong naunawaan ang lengguwahe na ginamit rito, na ibahagi naman ni Kazuhiro na sagana raw ang Japan sa maraming bagay tulad ng mga laro at anime at kung matututunan raw nito ang wikang Nihongo, tiyak na ma-enjoy raw nito rito ang maraming bagay. Sinang-ayunan naman nito ni Marie at ipinangako nito sa sarili na matututunan nito ang wikang Nihongo pagkat naiinis raw siyang hindi niya masyadong maintindihan ang napanood nilang kwento kanina. Nang hilingin muli ni Marie kay Kazuhiro na kung maaari nais raw niyang muling mapanood ang kwentong napanood na nila kanina, wala nang nagawa pa rito ang binata at nagdesisyon na lamang itong magluto ng kanilang magiging hapunan. Subalit, habang nagluluto, bigla nila ritong naramdaman ang isang saglit na pagyanig, dahilan kaya dahil sa takot walang saplot na lumabas rito ng silid ang dalaga at habang natataranta ito ipinaliwanag rito ng binata na isa lamang raw yung normal na pagyanig at mas mabuti kung magbibihis muna raw ito bago lumabas ng silid na bigla namang napagtanto ng dalaga kaya dali-dali itong bumalik ng silid. Matapos ang paghahanda ni Kazuhiro ng kanilang hapunan, humingi naman si Marie sa binata ng paumanhin patungkol sa nangyari. Gayon din ang binata pagkat dapat na sinabi na muna raw niya kay Marie na marami ang nadaramang pagyanig ng Japan, nang mapansin ni Marie ang putahin na inihain ngayon ni Kazuhiro, ipinaliwanag rito ng binata na tinatawag raw itong curry na isang traditional Japanese dish subalit ang ginawa niya raw ay tinatawag na kaim curry na maraming spices at mula sa bansang India. Nang ito'y tikman na ng dalaga, naramdaman kaagad nito ang anghang ng pagkain,
Magkaganon pa man, nanuot pa rin rito ang kakaibang sarap na dala ng mga gulay, na ikinagagalak naman ang binata at natutuwa rin ito na nagustuhan ito ni Marie. Matapos yun, nang muli nilang mapag-usapan ng malaking halimaw na biglang lumitaw sa gitna ng disyerto, ikinabahala muli rito ng dalaga ang pagbalik nilang muli sa kabilang mundo pagkat hindi nila alam ang mga maaaring mangyari, na hindi naman alintana ni Kazuhiro pagkat wala na raw sila sa anumang panganib pagkat tiyak na magagawa na raw niya ngayon ang hindi niya nagawa noon. Nang isipin ni Marie na ang long-distance travel skill ni Kazuhiro ang tinutukoy nito, tinatotohanan naman ito ng binata, at ito raw ang kanilang magiging paraan upang makatakas sila kaagad kung sakali mang mangyari iyong muli. Ngunit ang isa pa nilang problema ay ang batang kanilang nakita at kung bihag nga ito ng mga bandido kinakailangan rin raw nila itong iligtas, kaya kinakailangan raw nilang muli ng stratehiya upang sila'y magtagumpay. Nang maalala naman ni Marie rito ang mga dokumento patungkol sa mga Catbeastken tulad ng batang kanilang nakita, ayon sa kanyang nabasa ang mga ito raw ay magaling talaga pagdating sa paggamit ng mga magic stone. Matapos yun, habang kasalukuyan na silang nagpapahinga, dito napansin ni Kazuhiro na simula nang mapunta rito si Marie, bawat araw na lumilipas, ay para bang pahaba na ng pahaba at simula rin nang mamuhay siya sa inakala niyang panaginip lang na mundo, hindi niya na naisip na makikita pa niya ang ganda ng bawat paligid sa Japan. Ngunit ngayon, nagagawa na rin niya itong maranasan salamat kay Marie, sa nakaraan ng batang beastkin na may pangalan na Miwa. Ipinakita rito ng kanyang lolo ang isang uri ng magic stone at ibinahagi rin ito na ito ang pinakamahusay sa lahat ng magic stone ngunit sa kasamaang palad ito rin raw ang magic stone na siyang sumira ng kanilang nayon noon. Nang muling magising ang ating mga bida sa kabilang mundo, dito na nila sinimulan ng kanilang naihandang plano kung saan kinakailangan raw muna nilang mailigtas ang bihag na beastkin at matalo lahat ng mga bandido na nasa paligid. Dahil dito, sa pamamagitan ng skill na tinatawag na Twir, ginawang invisible rito ng dalaga ang kanyang sarili, bago rin dito umalis ang binata upang makipagbakbakan. Nasabi rito ng dalaga na sa oras raw na makabalik muli sila sa Japan nais raw niyang ikwento muli ni Kazuhiro ang nilalaman ng librong kanilang naiuwi mula sa library. Ayon sa kanilang napagplanuhan, una raw nilang dapat gawin ay makita ang kinalalagyan ng beastkin subalit dahil alam niyang maaaring makita sila ng mga bandido, naisip niyang ang mga ito na lamang ang kanyang papalapitin upang lituhin at galpihin. Sang-ayon naman rito ang dalaga at sa oras raw na mag-summon ulit ang mga ito ng isang halimaw, nagboluntaryo ang dalaga na siya na lamang ang haharap rito habang isinasagawa na ni Kazuhiro ang pagliligtas, dahil dun, sa pamamagitan ng overload nakita kaagad ni Kazuhiro ang kinaroroonan ng mga bandido na kaagad niyang ipinaalam kay Marie, at ipinaalam naman rito ng dalaga na handa na rin ang kanyang mga spirit sa mga maaaring mangyari. Nang ibigay na ni Kazuhiro ang hudyat, sa pamamagitan ng spear kaagad nang nagpakawala rito ang spirit ni Marie ng isang pag-atake, na nakakuha kaagad ng atensyon ng mga bandido. Samantala, dahil sa nagawa ng dalaga isinaman muli rito ng beastkin ang halimaw na nagtatago sa ilalim ng lawa, ngunit dahil sa nangyari, tuluyan ng umubra rito ang plano ng dalawa dahilan kaya ipinaubaya muna ni Kazuhiro kay Marie ang pagdidistract sa halimaw na siya namang ikinatutuwa ng dalaga dahil hindi nito akalain na labis ang pagtitiwala sa kanya ni Kazuhiro. Dahil dito, sa pamamagitan ng kanyang mga spirits na kayang magtago at kayang maghukay sa buhangin, nagawa nga nitong lituyin ng halimaw sa pamamagitan ng mga biglaang mga pag-atake. Samantala, dahil sa mga nangyayari nagtatakat natatakot na rin rito si Mewa dahilan kaya hindi na nito alam ang sunod nitong gagawin, kung kaya't nang tuluyan nitong makita ni Kazuhiro labis itong nakaramdam ng takot pagkat iniisip nitong baka paghigantihan siya ng binata. Sa pamamagitan ng lengguwahe ng mga beastkin, ikinailan ni Kazuhiro ang iniisip ni Mewa at ipinaliwanag rin nito na naririto raw siya upang ito'y tulungan, at nang matiyak nito mula kay Mewa na mag-isa lamang itong bihag ng mga bandido pagkat pinatay noon ng bandido ang kanyang lolo nang salakayin ng mga ito ang kanilang tahanan, nagdesisyon rito ang binata na ito'y itakas at ilayo. Ipinagtaka naman nito ni Mewa, magkaganon pa man dahil nagkaroon siya ng paniniwala kay Kazuhiro nakiusap pa rin itong sana magawa raw siya nitong iligtas pagkat ayaw na raw niyang gawin pa ang masasamang bagay tulad ng pagsasama ng mga halimaw at pag-atake sa mga manlalakbay gamit ng magic stone. Nang maunawaan nito ni Kazuhiro, isang patalimang bigla na lamang lumipad sa kanilang direksyon at mula ito sa mga bandido na nagawa na silang matagpuan. Iminungkahi naman ni Kazuhiro sa pinuno ng mga bandido na tuluyan na raw ng mga itong alisin ang gapos ng Beast King pagkat sa itsura raw nito hindi raw ito isang ordinaryong gapos, na hindi naman kaagad pinahintulutan ng pinuno imbes nag-alok muna ito ng kasunduan na kung ibibigay raw nito ang bag nito na puno ng mga kayamanan, ibibigay rin raw niya ang hangad ng Beast King na kalayaan.
Hindi naman pumayag rito ang binata kaya sa pamamagitan ng overload kaagad nitong sinira ang hawak ng magic stone ng pinuno na nagresulta kaya napalaya na nito si Miwa, subalit dahil sa nagawa ng binata, labis itong ikinagalit ng pinuno. Magkaganon pa man, gamit pa rin ang overload madali lang na nasa sabayan ni Kazuhiro ang mga pag-atake ng mga bandido, ngunit nang makaharap nito ang isang malakas na bandido, bahagya siya ritong nahirapan, subalit, sa pamamagitan ng skill na tinatawag na Phantom, nagawa nitong maglaho sa harap ng bandido na nagresulta sa pagkahulog nito. Ang Phantom ay pangunahin skill ni Kazuhiro at gamit ng skill niyang ito nagagawa niyang lumikha ng mga ilusyon ng kanyang sarili, at dahil rin sa skill niyang ito, nakuha niya ang titulo ng pagiging illusory swordsman. Ikinamangha naman ni Miwa ang abilidad at titulo na taglay ni Kazuhiro, subalit ayon sa binata, hindi naman talaga raw siya malakas at patunay nito madalas siyang masakta noon ng mga halimaw, kaya masasabi niyang mahina raw talaga siya at hindi rin siya magaling sa pagprotekta ng iba, magkaganon pa man. Kahit ganun handa pa rin raw niyang protektahan itong si Miwa at bago ito umalis, dito na sila opisyal na nagpakilala sa bawat isa. Nang muling harapin ni Kazuhiro ang mga bandido, sa pamamagitan pa rin ng kanyang phantom skill isa-isa niya ang mga itong pinabagsak, samantala, ibinalita naman ni Marina na gawa ng umalis ng halimaw ngunit upang makatiyak patuloy pa rin raw siyang nagmamatsyag, ipinagtaka naman ni Kazuhiro ang kakaibang kinikilos ng mga bandido at ipinagtataka niya rin kung bakit raw naririto ang mga ito. Samantala, sa pamamagitan naman ng abilidad ng pinuno, kahit naka-invisible na gawa pa rin itong makita ang kinaroonan ng dalaga, dahilan kaya ikinabahala ito ni Kazuhiro. Nang papunta na ang mga tauhan ng pinuno sa kinaroonan ni Marie, sa pamamagitan ng overload sinubukan ng binata na pigilan ang dalawa ngunit inaasahan naman ito ng pinuno kaya hindi ito nag-alinlang ang magpakawala ng pag-atake na direktang tumama sa dalawa nitong kasama. Ikinagulat naman ito ni Kazuhiro at hindi rin ito inaasahan na isa rin palang sorcerer ang pinuno ng mga bandido at hindi rin ito akalain na aatakihin rin ito maging kanyang mga kasama. Samantala, nang magkaroon na rito ang pinuno ng advantage sa laban lalo pat muli rin itong nahuli ang batang si Miwa, ikinainis ito ng binata, magkaganon pa man dahil wala na siyang pagpipilian, sa pamamagitan ng overload nagtungo na lamang ito sa kinaroroonan ni Miwa at dahil alam na ng pinuno ang kahinaan ng overload ni Kazuhiro kung saan limitado lamang ito sa iisang tao, wala na raw itong ibang magagawa upang tumakas. Subalit, ang hindi alam ng pinuno ng mga bandido kaya pa rin magawa ni Kazuhiro ang overload kahit pa may kasama siyang ibang nilalang basta't di gaanong mabigat. Ngunit ang kapalit naman ito, maikling distansya lamang ang kanyang nagagawa, labis namang muli na ikinagalit ng pinuno ang nangyari, subalit sa pangatlong pagkakataon muling nagpakita rito ang halimaw dahilan ng tuluyan na nilang pagkatalo, nang akalain naman ni Kazuhiro na muli siya ritong mamamatay, hindi niya ito matanggap pagkat sa oras raw na mangyari yun baka hindi na niya muling makita pa si Marie. Subalit sa hindi nila inaasahan hindi rito umaatake sa kanila ang halimaw, imbes hiningi na lamang nito mula kay Mewa ang hawak nitong magic stone. Dahil dito, ayon sa nasabi noon ng lolo ni Mewa, ang magic stone raw na ito ang pinakamaganda sa lahat ng magic stone ngunit ito rin raw ang dahilan ng pagkasira ng kanilang nayon, at ayon rin raw sa alamat dahil sa pagkahukay raw ng magic stone na ito, nagdulot ito ng sakuna sa mundo nang magising nito ang natutulog na halimaw. Dahil dun, dito napagtanto ni Kazuhiro na matagal na raw palang hinahanap ng halimaw ang magic stone na hawak ni Mewa, dahilan kaya pinayuhan ito si Mewa na gawin ang tama. Kaagad naman itong naunawaan ni Mewa kaya't hindi na ito nag-alinlangan na ibigay muli sa halimaw ang magic stone kasabay ng paghini nito ng paumanhin sa palagian niya ritong pagsasummon. Tinanggap naman ito ng halimaw kasabay ng tuluyan na nitong pagbalik sa ilalim ng lupain ng oasis, subalit nang lapitan nila ang malaking butas na likha ng halimaw, ikinagulat nila rito nang matuklasan nilang may isa pala ritong malaking dungeon. Nang muli namang magkita sina Kazuhiro at Marie, lubos na ikinagagalak ng dalaga na sa wakas tapos na rin ang laban at ikinatutuwa rin ng dalawa nang makita nilang ligtas ang bawat isa, at mas lalo pang ikinatuwa ni Marie nang makatuklas sila rito ng isang dungeon na nasa gitna ng ruins, na masasabi niyang malaking discovery. Nang makita ng dalaga ang beastkin na si Mewa, hindi niya napigilan na ito yakapin pagkat malaki ang pagkakahalin tulad nito sa mga pusa sa Japan, matapos yun, nang tuluyan ang makarating ang mga sundalo ng kaharian, nasabi nila ritong sila na raw ang bahala sa mga nadakip na mga bandido at nagpasalamat rin ito kay Kazuhiro sa pagbibigay raw nito ng impormasyon patungkol sa mga naganap. Humingi naman rito si Kazuhiro ng proteksyon para kay Mewa na kaagad namang ibinigay ng commander pagkat kung may matagpuan man raw ng mga magic stone sa hinaharap kinakailangan raw nila ng tulong ng mga beastkin. Hindi rin rito makapaniwala ang commander na nagawa ni Kazuhiro na makatuklas rito ng dungeon,
At hindi raw nila alam kung maganda ba ang dala nito sa buong bansa ng Arilay o magdudulot lamang ito ng isang malaking sakuna, magkaganon pa man kahit hindi man alam ni Kazuhiro ang mga maaaring mangyari, malakas pa rin ang kanyang excitement sa mga panibago at mga bagay na maaari pa nilang matuklasan. Dahil pa rin sa natuklasang underground dungeon, kaagad itong kumalat sa ibang tao at kaagad ding nagpadala ng pangkat ang bansa upang soyuri ng lugar, dahilan kaya nasabi rito ni Marie na kung may makita man raw na magic stone ang kaharian sa dungeon na yun, tiyak na ikayayaman yun ang bansa. Hindi naman yun alintana ni Kazuhiro at tanging gusto niya lamang ay makakuha ng permiso upang makapag-ikot sa loob ng dungeon. Naisip naman rito ni Marie na baka hindi raw siya makasama kay Kazuhiro sa loob ng dungeon, pagkat hindi raw siya sigurado kung bibigyan siya ng Sorcerer's Guild ng permiso patungkol dito. At sa ranggo na meron raw siya, imposible raw talaga na makakuha siya ng pahintulot mula sa guild, lalo pat ang dungeon na kanilang natuklasan ay maaari rin napakadelikado, kaya't posibleng ang ipadala raw ng guild upang mag-imbestiga ay ang mga senior sorcerers. Dahil dito, naisip rito ni Kazuhiro na kung hindi naman raw niya makakasama sa dungeon si Marie, hindi na lamang raw siya papasok roon, subalit, hindi ito sinasangayunan ng dalaga pagkat alam niyang gustong-gusto nito ni Kazuhiro na mag-explore roon, na siyang pinatutuhanan ng binata, ngunit noon lamang raw yun nung akala niyang makakasama niya ito sa pag-e-explore sa natuklasan nilang dungeon. Ikinahiya naman ng dalaga ang nasabi ng binata, magkaganon pa man nasabi nito na kinakailangan muna raw niyang magbigay report sa guild at kumuha na rin ng permit upang makapag-explore sa loob ng dungeon. Samantala, dahil sa dalang mga kayamanan ni Kazuhiro mula sa Arcane Dragon, sa pamamagitan ng mga ito na pag-alaman na rin ng Arcane Dragon ang natuklasang dungeon ng ating mga bida, kasabay noon, nagsimula na rin mapisa ang mga itlog na inaalagaan nito. Pagbalik ng dalawa sa Japan, masaya nilang ninamnam rito ang kanilang almusal, at matapos yun habang naghahanda na ang binata upang pumasok sa trabaho, nasabi nito sa dalaga na tingin niya mas may advantage raw kung silang dalawa ni Marie ang siyang papasok sa loob ng dungeon, pagkat kung magtatagal sila roon sa pamamagitan ng kanyang abilidad, hindi na raw nila kinakailangang magdala pa ng maraming supply ng pagkain pagkat bumabalik naman sila rito sa Japan. Ikinonsidera naman ito ng dalaga na pandaraya, magkaganon pa man, dahil sa ideyang ito ni Kazuhiro parang mas lalo raw niyang nagugustuhang sumama. Nang may tanong naman ng binata kung may ibang paraan pa raw kung paano makakuha ng permiso mula sa guild, nasabi rito ng dalaga na meron, sa pamamagitan ng special exception na ibinibigay ng guild kung may makakasamang reliable collaborator ang isang sorcerer, sa madaling salita, kung may papakita raw nila sa guild na sapat ang kanilang kakayahan, malaki raw ang chance na mabigyan raw sila ng permiso. Naunawaan naman ng binata ang nais ipahiwating ni Marie, dahilan kaya nasabi rito ng dalaga na kinakailangan raw nila ng magandang plano upang hindi sila maliitin ng guild. Bago pumasok sa trabaho ang binata, saglit itong pinigilan ng dalaga upang pansamantalang magpaalam na siya namang na-appreciate ng ating bida. Matapos yun, habang nasa train dito naman pinag-isipan ni Kazuhiro ang kinakailangan nilang gawin upang makuha ang permiso ng guild pagkat kung tutuusin, hindi makakailang bata pa rin ang katauhan niya sa kabilang mundo kaya't maituturing pa rin siyang mahina, at patunay nito ang nangyaring laban niya kontra sa mga bandido kung saan muntik nang magawang bihad na mga yon si Marie at kamuntikan na rin siyang matalo. Kaya naman dahil sa kahinaan niyang yun kinakailangan muna raw niya itong masolusyonan pagkat kung hindi raw niya yun gagawin wala siyang karapatan na mag-explore sa loob ng dungeon. Isa pa, sa una pa lamang pareho na sila ni Marie na may taglay na offensive abilities kaya't hindi na nila linya ang defense, dahilan kaya upang masolusyonan ang kakulangang yun kinakailangan nila ng isang nilalang na magsisilbing kanilang kalasag, subalit sa isip ni Kazuhiro wala naman siyang kilalang nilalang para sa trabahong yun at wala rin siyang sapat na halaga upang kumuha ng isa. Samantala, habang mag-isa naman sa apartment si Marie, matapos nitong tiyakin na malinis na ang buong silid, nilibang naman ito ang kanyang sarili sa pag-aaral muli ng wikang Nihongo, at nang mapansin nito na oras na ng pananghalian, sa payo at gabay ni Kazuhiro nagawa ng dalagang magluto mag-isa ng kanyang pagkain, matapos yun habang kumakain, masaya naman itong nanood muli ng paborito nitong anime. Samantala, habang kumakain iniisip naman ni Kazuhiro rito ang kalagayan ni Marie, hanggang sa bigla itong nakatanggap ng text mula kay Achija na nagsasaad na kung maaari nais raw niyang imbitahan nito kasama si Marie sa isang salo-salo ngayong darating na gabi, na kaagad namang tinanggap ng binata pagkat magandang pagkakataon na rin ito para kay Marie upang maranasan ang mga panibagong bagay. Kinagabihan habang naghihintay sa isang restaurant ng dalawa, hindi naman nagustuhan rito ni Marie ang pait ng kanyang kape dahilan kaya sa tulong muli ng binata may bago muli itong natutunan, subalit, dito naman napansin ng dalaga na nitong mga nakaraang araw,
Mukhang napapadalas ang pagtawa ni Kazuhiro sa kanya, itinanggi naman ito ng binata at sa sitwasyong katulad raw nito, masasabi niyang mas tamang sabihin na mas lalo siyang nahuhulog rito sa dalaga. Pagdating ni Achija kasama ng asawa nito na si Toru, kaagad na silang nagpakilala sa bawat isa, subalit, nang magpakilala na rito si Marie, natulala rin si Toru sa kagandahan ng dalaga at dito nito napatunayan na totoong nga raw talaga ang nasabi sa kanya ng kanyang asawa na totoong may angking ganda si Marie. Nang imbitahan na ni Toru ang dalawa sa kakainan nilang restaurant, labis muling ikinamangha ng dalaga ang ganda ng lugar, na siyang pinatutuhanan naman ni Kazuhiro at ipinaliwanag rin niyang isa itong French restaurant na naghahanda ng mga foreign foods. Nasabi naman rito ni Toru na wag na raw mag-alala pa sa bayarin itong si Kazuhiro pagkat sagot na niya ang lahat ng kanilang kakainin bilang pambawi na rin sa sapilitang pag-iimbita rito ng kanyang asawang si Ichija. Nang matanong naman rito ni Marie kung bakit napakarami raw ng makikitang mga kagamitan sa kanilang mesa, ipinaliwanag rito ng binata na isa-isa raw kasing ilalabas ng waiter ang kanilang mga pagkain, at bawat pagkain ay ginagamitan rin raw ng iba't ibang kagamitan upang mabilis na makain. Kagad naman itong naunawaan ng dalaga, at dahil sa sitwasyong katulad nito pakiramdam niya isa raw siya ngayong maharlika, nang simula na ng waiter ang pagbibigay ng pagkain, nang matikman ito ng dalaga, labis na naman muli itong natuwa at bawat putahe na kanyang natikman ay lubos niyang nagustuhan, dahilan kaya hindi niya napigil ang manabik at mas lalong matuwa dahil sa sarap ng mga pagkain. Nang ihanda na ng waiter ang huling putahe na tinatawag na foie gras, nang matikman na ito ng dalaga, dahil sa sobrang sarap ng pagkain kamuntikan na itong sumigaw sa loob ng restaurant. Buti na lamang, kaagad niya ritong napigilan ang kanyang sarili, subalit, nang malaman nito mula kay Kazuhiro na hindi pa pala ito ang huling putahe na ihahanda sa kanila at meron pa itong kasunod na dessert, ikinagulat ito ng dalaga pagkat kung magpapatuloy pa raw ito baka mabaliw na raw siya dahil sa sarap ng mga pagkain. Nang mapansin naman ng mag-asawa ang pagiging malapit ni Kazuhiro at Marie sa bawat isa, muli naman nila ritong natanong na totoo ba raw na sila ay magkamag-anak at hindi ba raw talaga sila nagde-date na siyang ikinaila naman kaagad ng binata pagkat wala naman raw silang anumang relasyon ni Marie. Matapos yun, pinuri naman rito ni Achija ang mahusay na pagpapakilala ni Marie sa wikang Nihongo na siya namang tinranslate ni Kazuhiro para kay Marie, dahilan kaya nagpasalamat rito ang dalaga at nasabi nito na mahirap raw talaga ang pag-aaral ng wikang Nihongo, magkaganon pa man, nagawa pa rin niyang matuto salamat sa mga napapanood niyang anime. Nasabi naman rito ni Kazuhiro na balak raw niyang ipasyal naman si Marie sa iba't ibang lugar kaya't naghahanap raw siya ngayon ng magandang lugar na kanilang bibisitahin. Dahil dito, ininungkahi rito ni Toru ang isang lugar na tinatawag na Chichibu, kung saan may kaibigan raw siya doon na nagpapatakbo ng isang hot spring complex at mayroon rin roong nostalgic atmosphere kaya tiyak silang makakapag-relax. Matapos yun, nagpasalamat naman ng lubos si Kazuhiro kay Toru sa naging tulong at panglilibre nito sa kanila ni Marie, na hindi naman alintana ni Toru imbes nagpasalamat rin ito kay Kazuhiro pagkat sa tagal ng panahon ngayon niya na lang muling nakita ang ngiti sa mukha ng kanyang asawa. Nang hilingin naman rito ni Ichijan na kung maaari nais niya raw na muling imbitahan si Marie sa kanyang tahanan upang manood ng ilang anime, nagdalawang isip naman rito ang binata pagkat may pasok raw siya nitong darating na weekdays at isa pa nag-aalala rin siya sa magiging kalagayan ni Marie sa tuwing ito'y mag-isa. Hindi naman nagustuhan ni Marie ang pagiging overprotective ni Kazuhiro sa kanya kaya't nasabi niya rito na wag na raw itong mag-alala pagkat wala naman raw ritong mga halimaw na dapat nilang katakutin, na hindi naman sinang-ayunan ng binata pagkat hindi naman talaga raw mga halimaw ang nakakatakot, kundi ang mga tao, lalo pat naglipa na ngayon ang mga masasamang pangyayari na dulot ng mga tao. Matapos yun, habang pauwi, nasabi rito ng dalaga na ang totoo bahagya raw talaga siyang natatakot na kumain kasama ng mga taong hindi niya gaanong kakilala, at si Kazuhiro lamang raw ang tanging tao na kaya niyang pagkatiwalaan rito sa Japan, subalit, ikinagagalak niyang nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanggapin ang imbitasyon ni Ichija at nagawa niya ito salamat kay Kazuhiro. Hindi naman yun alintana ng binata imbes nagpasalamat rin ito sa dalaga, dahil raw sa pagdating nito rito, nabago ang takbo ng kanyang buhay at ang mga bagay na hindi niya noon napapansin ay ngayon ay kanya nang na-appreciate, at dahil raw yun kay Marie at dahil sa pagdating nito rito sa Japan. Dahil sa nasabi ng binata, bahagya namang nahiya ang dalaga at ilang saglit nagkahiyaan na nga silang dalawa, magkaganon pa man, nakuha pa rin nilang maghawak kamay. Matapos makita ng isang advanced party ang dungeon na nadeskubre ng ating mga bida, pinulong na ng guild ang lahat ng mga adventurers, at dito kanyang ibinalita na kanilang napag-alaman na rank A o higit pa ang difficulty ng dungeon. Subalit, imbes na matakot, natuwa pa rito ang mga adventurers na siya namang ipinagtaka rito ni Marie,
Dahil dito ipinaliwanag rito ni Kazuhiro na kapag mataas umano ang difficulty ng isang dungeon, mataas rin ang mga value ng mga makikita ritong mga kayamanan. Matapos ang naging pagpupulong, pansin rito ni Marie na wala pa rin sa mga adventurers ang umaalis sa kabila ng magandang balita dahilan kaya't ipinaliwanag rito ni Kazuhiro na magandang pagkakataon raw kasi ito upang magpalitan ng impormasyon. Dahil dito, napagdesisyonan rin ng dalawa na mangalap rin ng mga impormasyon, kaya't pinuntahan nila rito ang sikat na sorcerer na si Master Asia. Sa kanilang naging pag-uusap na talakay nila rito ang pagiging misteryo pa rin ng mga Magic Stone, pagkat kahit na 200 taon pa lamang raw ang lumilipas kakaunti pa rin ang mga impormasyon patungkol rito na nakatala sa mga talaan na para bagang may isang nilalang na sinusubukan itong burahin sa kasaysayan. Magkaganon pa man, dahil hindi pa ito kumpirmado ipinagsawalang bahala muna nila ito at dito ipinatawag na rin ni Master Asia ang General Commander ng Dungeon Search na si Hakim, upang opisyal na ibigay kina Kazuhiro at Marie ang isang investigation permit sa kondisyon na kinakailangan na wag raw silang magmadali at basta-basta na lamang bumaba sa dungeon. Pinangako naman ito ng dalawa pagkat alam naman na raw nila ang panganib sa loob ng dungeon at alam rin nilang hindi nila ito kakayanin ng silang dalawa lamang. Sinang-ayunan naman ni Hakim at Master Asia ang nasambit ni Kazuhiro at mas mabuti na raw na alam nila ang kanilang limitasyon at kakayahan upang sa gayon hindi sila maharap sa mga delikadong sitwasyon. Samantala, dahil pansin rito ni Master Asia ang pagiging malapit ng dalawa ibinahagi nito kay Hakim na magkasama ng naninirahan sa iisang bubong sina Kazuhiro at Marie na siya namang hindi sinasadyang marinig ng mga adventurers kaya't agad itong itinanggi ng dalawa habang nahihiya. Matapos matanggap ng dalawa ang permit mula sa guild, napagdesisyonan naman nilang magtungo sa Sorcerer Guild upang kumuha rin ng hiwalay na permit para naman kay Marie. Subalit dahil kinakailangan nilang maglakad sa tirik na araw binilhan muna rito ni Kazuhiro si Marie ng kasuotan na naaayon sa lugar kung nasaan sila upang maging komportable naman ito sa kanilang magiging paglalakbay. Nang pansamantalang ipatawag muli ni Hakim sina Kazuhiro at Marie upang maging interpreter ng Catman na si Miwa, ipinakita rito ni Hakim ang isang bagay na natagpuan ng advanced party sa loob ng dungeon at nais raw niyang marinig ang opinion rito ng dalawa pagkat sila pa lamang ang personal nang nakakita ng isang magic stone. Nang hingin rito ni Marie ang tulong ni Miwa, nang hawakan ito ni Miwa agad nila rito nang napag-alaman na may taglay itong magic, subalit mahina lamang, at ilang sandali dahil sa gabay ni Miwa bigla itong nagiba ng kulay at naging isang magic catalyst. At dahil sa mga impormasyong yun nakumpirma nilang isa nga itong magic stone dahil sa mahinang magic na nagmumula rito at dahil na rin sa amoy nito na pareho sa amoy ng magic stone na hawak noon ni Miwa. Satisfied naman si Hakim sa balitang ito dahilan kaya pansamantala muna itong nagpaalam upang umalis, matapos yun dahil hindi pa sila kumakain pinagsalusaluhan naman ng tatlo ang dalang baon ni Kazuhiro at Marie. Matapos yun, nanghingi ni Kazuhiro ang tulong muli ni Miwa upang i-appraise naman ang dalawang bagay na bigay sa kanila ng Arcane Dragon. Ikinamanghat ikinagulat ni Miwa ang nagmumula rito ng nag-uumapaw na magic at natuklasan rin niyang konektado pa rin ang mga ito sa Arcane Dragon. Nang mapansin naman ni Marie na lumalabo ang liwanag na nagmumula sa mga ito inisip kaagad nito, na posibleng may nangyayaring hindi maganda sa Arcane Dragon dahilan kaya't napagdesisyon na nila rito muling pumunta sa kinaroroonan ng Arcane Dragon upang mag-imbestiga. Samantala, nang tuluyan ng pag-usapan sa Sorcerer's Guild ang patungkol sa natuklasang Rank A dungeon, napagdesisyon na nila ritong magpadala ng kinatawan ng Sorcerer's Guild sa gaganaping pagsasaliksik sa loob ng dungeon. Subalit, nagbigay tutol naman rito ang sorcerer na si Ludri pagkat para sa kanya hindi na raw nila kinakailangan pang magpadala ng kinatawan ng Sorcerer's Guild at mas maigi na ipaubayan na lamang raw nila ito sa nilalang na siyang nakatuklas ng dungeon na si Marie, pagkat magandang pagkakataon na raw ito upang umunlad pa ang kakayanan ng dalaga. Magkaganon pa man dahil hindi pa rin sapat ang ranggo ni Marie sa magaganap na pagsasaliksik sa dungeon at dahil hindi pa rin nakakabalik sa guild si Marie, nakuha pa rin ni Sivy ang posisyon upang maging kinatawan ng Sorcerer's Guild. Subalit, ipinagtataka rito ni Sivy kung paanong nakatuklas si Marie ng dungeon sa ibang lugar at hiwaga rin raw para sa kanya si Kazuhiro na lagi-laging kasama ni Marie. Pagdating ng dalawa sa kinaroroonan ng Arcane Dragon, bumungad agad sa kanila ang Arcane Dragon kasama ng mga naisilang na nitong kanyang mga anak na labis namang ikinatuwa ng dalawa. Subalit, nang hiningi ni Rydra ang ipinangako ni Kazuhiro na mga pagkain, napag-alaman nitong naubos na ito ni Kazuhiro, dahilan kaya't dahil sa pagkayamot nakuha nitong umiyak at magwala na parang bata pagkat inaasahan pa naman niyang may dala si Kazuhiro na mga pagkain para sa kanya lalo pa ngayong kinakailangan niya ng karagdagang lakas upang patuloy siyang makapagbigay ng mana sa kanyang mga anak bilang pagkain ng mga ito. Dahil dito,
Bilang bawit solusyon aksidente na imbitahan ni Kazuhiro si Raidra na sumama sa kanila sa kabilang mundo upang pumunta sa isang hot spring na kanilang balak puntahan sa darating na weekend. Masaya naman itong tinanggap ni Raidra dahilan kaya't wala nang nagawa pa rito ang ating bida kundi pangatawanan ng kanyang mga nasabi. Magmula ng araw na yun, doon na nagsimulang maging abala ang dalawa sa kanya-kanya nilang gawain at halos wala na silang nagiging oras upang makapagbanding ng magkasama. Magkaganon pa man kahit na ganon, patuloy pa rin si Kazuhiro sa pag-aalaga sa dalaga. Samantala, nang makita naman ni CV at kasama nito ang ruin na pinuntahan ni na Kazuhiro at Marie, sa pamamagitan ng stealth na pagdesisyonan ng mga itong mag-imbestiga, subalit habang sinusundan ng mga ito ang dalawa, bigla na lamang ang mga itong napahinto pagkat bumungad sa kanilang harapan ang dalawang malaking statwa na maituturing na mapanirang sandata. Dahil dito napagdesisyonan na lamang rito ni CV na gumamit ng skill na tinatawag na Oracle, at dito, nang kanyang mapag-alaman na may makikita pala ritong 4 na Arcane Dragons, labis niya itong ikinabigla at mas ikinagulat pa nito nang bigla na lamang magtagpo ang mga mata nila ni Raidra, at dahil sa nangyari napansin na sila rito ng Arcane Dragon dahilan kaya't sa pamamagitan ng dalawang malaking statwa, kamuntikan na sila ritong maging pinipig. Pagdating ng araw ng pagpunta ni Raidra sa kabilang mundo kasama ni Marit Kazuhiro, nang muling magising sa tunay na mundo ang binata bumungad sa harap nito si Raidra na walang saplot, kasabay ng pagyakap rito ng dalaga na labis namang ikinabigla ng binata, nang personal nang makita ni Raidra ang pinanggalingang mundo ni Kazuhiro, labis itong namangha sa kanyang nakikita lalo pat natuklasan niya rin ritong hindi umiiral sa mundong ito ang anumang magic. Samantala dahil halos wala pa rin sa plot si Raidra todo pag-alala naman rito si Marie pagkat baka makita rito ni Kazuhiro ang hindi pa dapat nito makita, dahil gawa sa pure magic particles ang buntot at sungay ni Raidra binago niya na lamang ito ng anyo upang maging kanyang kasuotan. Habang papunta na sa hot spring ang tatlo, inakala naman rito ni Kazuhiro na mababagat sa biyahe si Raidra subalit itinanggi ito ng dalaga at ang totoo nag-i-enjoy raw ito habang pinagmamasdan ng bawat gusali. Sa pakiusap naman ni Kazuhiro inilabas rito ni Marie ang dala nilang baon na naglalaman ng pagkain tinatawag na onigiri, na labis muling ikinatuwa ng dalawang dalaga. Pagdating ng tatlo sa kanilang destinasyon, pansin rito ni Raidra ang pagtatakip rito ni Marie ng kanyang tenga, na binigyang paliwanag naman ni Marie at ayon sa kanya kinakailangan raw niya itong gawin upang umiwas sa anumang atensyon pagkat hindi raw kasi umiiral sa mundong ito ang lahi ng mga elf. Dahil dito, sa tulong at magic ni Raidra binago rin ito ng anyo ang tenga ni Marie upang maging parte ng buhok nito na labis namang ikinagulat at ikinamangha ng dalawa. At ayon pa kay Raidra, sa tulong raw nito magagawa na rin ni Marie na makihalubilo sa harap ng maraming tao nang walang anumang takot, na labis na ikinatuwa ni Marie kaya't lubos itong nagpasalamat kay Raidra dahil sa naging tulong nito. Bilang pasasalamat rin ni Kazuhiro sa nagawa ni Raidra hinandog niya rito ang isang uni ng pagkain na tinatawag na miso potato, na mulit-muli labis na nagustuhan ng mga dalaga. Pagdating ng tatlo sa mismong hot spring, natuwa muli ang mga dalaga sa ganda at pagkakomportable ng kanilang naging silid. Hindi lang yun pagkat ipinakita rin rito ni Kazuhiro ang isang private bath na para sana kay Marie, pagkat nung una nag-aalala raw kasi siyang baka makita ng iba ang tenga ni Marie kung sakali mang pumunta ito sa isang public hot spring. Habang kasalukuyan nang nagbababad sa public bath sina Marie at Raidra, napag-usapan naman nila rito ang pagbabalak ni na Marie na pumunta sa natuklasan ng mga itong ancient dungeon na siya namang ikinagulat ni Marie pagkat nagtataka ito kung paano raw yun nalaman ni Raidra, subalit nang maalala niyang nasabi noon ni Miwa na konektado pa rin sa Arcane Dragon ang hawak nilang scales na kumpirman nitong matagal na pala silang pinapakinggan ni Raidra mula sa malayo. Sinang-ayunan naman ito ni Raidra at ibinahagi rin itong alam rin raw niyang palagi na lamang nagyayakapan sina Marie Kazuhiro na ikinahiya naman ng dalaga. Subalit nasambit rito ni Raidra na tanging boses at tunog lamang raw ang kanyang nasasagap mula sa bigay niya sa mga itong scales, pagkat nirespeto pa rin raw niya ang privacy ng mga ito. Nang matanong naman ni Raidra kung nahalikan na ba raw ni Marie si Kazuhiro, agad itong itinanggi ng dalaga pagkat hindi raw niya ito kayang gawin, dahil dito agad itong naunawaan ni Raidra pagkat bata pa rin raw na maituturing ang mga ito kaya't likas pa rin sa mga ito ang pagiging duwag. Paglipat ng dalawa sa isang steam bath pinagpatuloy rito ni Raidra ang pagbibigay payo kay Marie sa nararapat nitong gawin patungkol sa nararamdaman nito para kay Kazuhiro, at nasambit niya rito na pagdating ng itinakdang araw, tiyak na makakaisa na rin ito sa binata. Hindi naman sigurado rito si Marie pagkat tingin niya hindi naman raw siya ganoon ka-charming sa mga mata ni Kazuhiro, at bilang patunay, ni minsan hindi naman raw siya nagawang hawakan ng kusa ni Kazuhiro at hindi rin raw siya nito nagawang halikan,
At kahit na nagagalak siya sa pag-aalaga sa kanya ni Kazuhiro, tingin niya hindi naman raw siya nakikita ni Kazuhiro bilang isang ganap na babae. Nasabi naman rito ni Rydra na magandang bagay nga raw para rito kay Marie na labis itong inaalagaan ni Kazuhiro pagkat nangangahulugan raw itong espesyal ito para sa binata, at nasabi pa rito ni Rydra na kung nais raw malaman ni Marie kung may nararamdaman nga rin sa kanya si Kazuhiro, iminungkahi rito ni Rydra na magsagawa si Marie ng isang test na siyang magtatakda sa magiging kapalaran nila ni Kazuhiro. Dahil sa mungkahi ni Rydra, kaagad na nga rin itong isinagawa ni Marie, at habang nasa footbath na sambit rito ng dalaga na napaka-unfair raw para sa kanya kung siya lamang ang nahihiya sa tuwing sila'y magkasama ni Kazuhiro, kaya naman sa harap ng binata, nasabi rito ng dalaga na kinakailangan rin raw ni Kazuhiro na mahiya rin paminsan-minsan kasunod ng paghalik ng dalaga sa noo ang binata. Matapos itong gawin ng dalaga, dito nito nakumpirma na mayroon nga siyang pag-asa sa puso ni Kazuhiro, dahilan kaya't hindi nito naitago ang nadarama nitong saya. Habang pauwi, pinakita muli rito ni Kazuhiro ang pag-aalaga nito kay Marie na mas lalo pang lumalim ng dahil sa halik na naibigay sa kanya ng dalaga. Pansin naman ito ni Rydra at malugod nitong nakikita na labis ang pagpapahalaga ni Kazuhiro kay Marie. Subalit sa kabilang banda, nagtatampo rin raw siya rito kay Kazuhiro pagkat ito lamang raw ang nagsasaya sa bawat nagiging paglalakbay nito sa kabilang mundo, tulad na lamang ng balak ng mga itong pagpunta sa Ancient Dungeon nang hindi man lamang siya kasama. Pinakalma naman ito ng binata at nasabi na kung isasama raw niya ito sa kanyang party, malaking problema raw ito sa tatlong anak nito pagkat kung sakaling may mangyari ritong hindi maganda sa loob ng Ancient Dungeon, maaaring mawala ng ina ang tatlong anak nito. Hindi naman ito alintana ni Rydra pagkat ang nakikita raw ngayon ni Kazuhiro ay isa lamang sa kanyang 7 Dragon Core at ang tunay niyang katawan ang siyam na nanatiling nasa piling ng kanyang mga anak. Kaya naman hiling nito kay Kazuhiro na pahintulutan na raw siya nitong sumama sa pagpunta ng mga ito sa Ancient Dungeon bilang kanilang kalasag, dahilan kaya't wala nang nagawa pa rito ang binata kundi ang pumayag. Pagbalik ng tatlo sa kabilang mundo, upang manatili rin rito ng lihim ang tunay na pagkakakilanlan ni Rydra, itinago rin rito ng dalaga ang kanyang sungay at buntot. Ngunit habang patungo na sa Sorcerer's Guild ang tatlo, hinarang naman sila rito ni CV upang kumprontahin si Kazuhiro, pagkat habang minamanmanan raw niya ito, bigla na lamang itong nawala at halos hindi na niya ito maramdaman. Isa pa, paano rin raw ito naging konektado sa Arcane Dragon na may lakas na kayang sumira ng isang buong kontinente. Dahil dito, ipinagtaka naman ito ni Kazuhiro pagkat kung gumagamit raw si CV ng clairvoyant skills sa mga oras na yun, bakit hindi raw ito naramdaman ni Rydra? Magkaganon pa man ang tanungin ni Kazuhiro si CV kung ano na raw ang balak nitong gawin. Nasabi rito ni CV na balak raw niyang unahing patayin si Kazuhiro at kasunod nun pupunta naman raw siya sa Ancient Dungeon at uubusin lahat ng halimaw kabilang na ang bawat isa sa mga search parties, at kukunin rin raw niya ang lahat ng mga kayamanang makikita doon at ay lalaan lamang raw niya ang lahat ng yun para sa kanyang sarili. Nang handa na sila ritong tapusin ni CV, hiniling rito ni Kazuhiro kay Rydra na bigyan siya ng kahit anumang sandata na maaari niyang magamit. Dahil dito binigyan ito ni Rydra ng isang malakas na espada na hindi lamang matalas kundi hindi rin nasisira. Nang sumulpot naman rito ang kasama ni CV na isa ring sorcerer at bihasa sa necromancy, sa pamamagitan ng kapangyarihan nito tineleport nito ang dalawang dalaga sa ibang lugar. Sa pagsisimula ng laban, unang umatake rito si CV, subalit sa pamamagitan ng overload skill mabilis itong naiwasan ni Kazuhiro, samantala nang tinipo naman ni Ludri ang mga sorcerers, ipinakita rito ni Ludri ang kasalukuyang nagaganap sa pagitan ni Kazuhiro at CV, dahilan kaya't ikinagulat ito ng lahat at hindi sila makapaniwala na may binibiktima na naman si CV. Sa pagpapatuloy ng laban ng dalawa, sa bawat pag-atake ni CV, ikinakatuwa naman ito ni Kazuhiro pagkat sa pamamagitan ng kanyang Ornest skill nagagawa niyang ma-record lahat ng mga pag-atake ng kanyang kalaban. Dahil sa skill niyang ito, nagagawa na rin niyang magsagawa ng counter-attack kay CV, at sa pamamagitan naman ng kanyang Phantom skill nagagawa niyang mas umiwas pa ng husto sa mga malapitan na mga pag-atake ng kanyang kaharap. Samantala nang magtuos naman sa laban ng mga dalaga laban sa batang Necromancer, unang nagsagawa rito ang Necromancer ng pag-atake nang magpakawala ito ng tatlong halimaw, subalit nang ilabas na rito ni Rydra ang kanyang buntot at sungay at nang kainin pa ng kanyang tunay na anyo ang mga halimaw ng Necromancer, dito napagtanto ng bata na ang babae palang kanyang kaharap ay ang siyang mismong Arcane Dragon. Nang mapagtanto naman ni Kazuhiro na hindi man lamang siya nakakapagbigay pinsala kay CV, naghanap ito ng blind spot ni CV kung saan maaari itong umatake. Subalit sa pamamagitan ng unique skill ni CV, madali lamang itong nakaiwas sa paparating na pag-atake ni Kazuhiro.
At dahil sa pagiging agresibo ni Kazuhiro, nakapagtamo na rin ito ng pinsala mula kay CV at hindi lang yun pagkat nalaman na rin rito ni CV ang kahinaan ng teleportation skill ni Kazuhiro kung saan hindi niya ito kayang magamit kapag hindi nakalapag sa lupa ang mga paan ito. Dahil dito, pinunteriya na rito ni CV ang mga binti ng binata kasabay ng isang sorpresang sipa na nagpalipad kay Kazuhiro palayo. Subalit, pag-angat ng binata sa ilog nakita nito sa isang tabi ang mga dalaga dahilan kaya't nakahinga na rin ito ng maluwag, at dito nasambit ni Rydra na dahil sa nasaksihan niyang pakikipaglaban ni Kazuhiro na pagdesisyonan niyang sanayin pa si Kazuhiro upang mas lalo pa itong lumakas, tinanggap naman ito ng binata at ng pansamantala muna itong nagpaalam upang ipagpatuloy ang kinakaharap niyang laban pinahintulutan ito ni Rydra pagkat nais niya itong magwagi. Dahil dito, masayang inarap muli rito ni Kazuhiro si CV dahilan kaya't inilabas na rin rito ni CV ang kanyang mga mata kasabay ng pag-a-activate nito ng kanyang unique skill na tinatawag na Oracle. Subalit, hindi ito naging alintana ng ating bida kasabay ng muli nitong pagsugod gamit-gamit ng kanyang Phantom skill na sinamahan pa ng kanyang Ornest skill na nagresulta kaya't parang pinaglalaruan na lamang nito si CV at nang akalain rito ni CV na kaya pa rin niyang sumabay kay Kazuhiro na gamit ang kanyang Oracle skill. Nabigo ito pagkat binigyan rin ito ng binata ng isang malakas na sipa na tuluyang nagpatulog rito. Dahil dito, nagdiwang ang lahat ng nanood sa laban ni Kazuhiro at CV pagkat hindi nila inaasahan na madadaig ni Kazuhiro ang isang mahusay na sorcerer. Matapos iyon, nang makaharap nila rito ang Guildmaster ng Sorcerers Guild official nang binigyan rito si Marie ng permit upang pasukin ang Ancient Dungeon kasama ng nabuo nitong party na kinabibilangan ni Kazuhiro at Rydra. At pagdaan ng tatlo sa kinaroroonan ni Mua, ibinigay rito ni Rydra ang isang Dragon's Blood at sa tulong ni Mua ginawa nila itong isang magic wand at ibinigay ito ni Rydra kay Marie bilang panibago nitong sandata, na labis muling ipinagpasalamat ng dalaga. Sa sumunod na araw, nagtungo na nga ang tatlo sa kinaroroonan ng Ancient Dungeon ngunit bago nila pasukin ang lugar nagdesisyon muna sila ritong maghintay sa pahintulot ng nakakataas dahilan kaya't pansamantala muna ritong umalis sina Kazuhiro at Marie upang mamili ng mga kakailanganin nila sa pananatili nila rito. Subalit, hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanila ng mga nagtitinda sa lugar at kahit nagpakita na sila sa mga ito ng patunay na kabilang rin sila sa mga search parties, hindi pa rin sila rito binigyang pansin ng mga tindero, imbes siningil pa sila ng mga ito ng mahal para sa tent na nais bilhin ng ating mga bida. Buti na lamang, bigla ritong dumating ang sundalong si Zira upang tumulong kina Kazuhiro at magbigay babala na rin sa mga tindero dahil sa hindi magandang mga ginagawa ng mga ito, habang inihahanda ng mga trabahador ang magiging tent ng ating mga bida. Muli naman itong ipinagpasalamat ni Kazuhiro, subalit hindi nito naging alintana ni Zira pagkat kung hindi naman raw sa pagkakadiskubre ni Kazuhiro sa Ancient Dungeon baka hindi na raw muling dagsain pa ang lugar nilang ito. Nang mapadaan naman rito ang kapitan ng Andalusite team na si Dula, hinandog nito rito ang isang tina mula pa sa Arilay bilang kanilang regalo para kay Kazuhiro bilang pasasalamat na rin sa nagawa nito sa kanilang nasyon. Kinagabihan ng handa nang muling matulog ang dalawa, hinanap naman rito ni Marie si Rydra, dahilan kaya't nasabi rito ni Kazuhiro na hindi raw ngayon makakasama sa kanila sa Japan si Rydra pagkat nais raw nitong mag-obserba sa paligid ngayong gabi. Dahil dito, pagising muli ng dalawa sa Japan pansin nilang mas tahimik ngayon ang paligid kumpara ng kasakasama pa nila si Rydra, dahilan kaya't hindi dito maiwasan ang dalawa na bahagyang maging malungkot. Magkaganon pa man, napalitan naman bigla ng saya ang mood ng dalaga na ibahagi rito ni Kazuhiro na day off niya raw ngayong araw kaya't maaari raw sila ngayong magbonding at magluto ng magkasama. Dahil dito, sinimulan na nga ng dalawa ang pamimili nila ng mga sangkap sa ihahanda nilang pagkain, at matapos yun habang namamasyal hinandugan naman rito ni Kazuhiro ang dalaga ng isang masarap na ice cream, na labis muling ikinatuwa at ikinagagalak ni Marie. Pag-uwi ng dalawa sinimula na rin ang mga itong magluto ng putahe na tinatawag na Japanese curry na orihinal na likha ng Japan at iba kumpara sa curry na mula sa abroad. Matapos yun, muling bumalik sa kabilang mundo si Kazuhiro upang personal na alukin si Rydra ng pagkain personal nilang niluto ni Marie, dahilan kaya't pumayag na rin rito si Rydra na sumama, lalo pat hindi niya raw kayang tumanggi sa isang malamahalikang pag-iimbita, dahil dito, masayang pinagsalusaluhan ng tatlo ang nahihanda ni Kazuhiro ang mga pagkain, na syempre muling nagustuhan at labis na ikinatuwa ng dalawang dalaga. Matapos yun, ibinahagi rito ni Kazuhiro na ngayong buwan magkakaroon raw siya ng maraming day off kay at marami raw silang magiging bakasyon ng magkakasama.
At ngayong darating na holidays magbabakasyon raw sila sa isang lugar sakay ng pinakamabilis na train na tinatawag na Shinkansen, muli naman itong ikinasabik ni Rydra pagkat nais niya raw itong maranasan, subalit nang mapag-alaman niyang dalawa lamang pala ang tiket na meron si Kazuhiro, at nang mapag-alaman pa nitong matagal na pala itong pinagplanuhan ni na Kazuhiro at Marie, bigla itong nakaramdam ng lungkot pagkat ibig sabihin nito hindi siya makakasama sa dalawa. Kinabukasan, nang ipatawag na ni Master Asia at Hakam ang pangkat ni Kazuhiro, ipinakita na ni Master Asia sa mga ito ang isang kasalukuyang mapa ng Ancient Dungeon at ibinigay na rin ni Hakam sa mga ito ang isang magic item na maaari nilang magamit sa komunikasyon. At bago umalis si Kazuhiro iminungkahi rito ni Hakam na magkaroon raw ang mga ito ng pangalan na hanggo sa isang bato na magsisilbing pagkakakilanlan na rin ng kanilang party, dahil dito, nang maalala rito ni Kazuhiro ang bato na tinatawag na amethyst na madalas niyang ihango sa kagandahan ni Marie, nirekomenda niya itong maging pangalan ng kanilang pangkat. Nang tuluyan na silang makapasok sa loob ng dungeon, sa pamamagitan ng bagong magic wand ni Marie naglabas ito ng isang high-level spirit na kanyang bagong skill na nagawa niyang makuha salamat sa naging tulong at kapangyarihan ni Rydra. Pagdating nila sa baba ng dungeon bumungad sa kanila rito ang mga sinaunang mga kasulatan na naglalaman ng mga kakaibang impormasyon patungkol sa existence ng mga demons na tinatawag rin bilang The Age of Night, dahil dito nagbigay ito sa ating mga bida ng bahagyang pag-aalala subalit kasabay din nun naramdaman rito ni Kazuhiro ang kakaibang saya dahil sa misteryo na nais niyang mabigyan ng kasagutan. Pagbalik ng dalawa sa kabilang mundo, sa pamamagitan nga ng sasakyan ng lolo ni Kazuhiro sinagawa na nga rin nila ang pag-iikot sa lugar hanggang sa makapunta nga sila sa lugar kung saan makikita ang mga cherry blossom trees. At habang nasa lugar, kinuha na nga rin rito ni Kazuhiro sina Rydra at Marin ang litrato bilang tanda na rin ng pagpunta nila sa lugar na ito, dahil dito, labis itong ikinatuwa ng dalaga dahilan kaya't nagdesisyon itong kunan ng litrato ang bawat mga masasayang alaala na kanila pang mararanasan, kasunod nun, habang nagpapahinga masaya namang inenjoy rito ng dalaga ang isang uri ng pagkain na tinatawag na takoyaki. Matapos yun, masayang inalala ng dalawa ang unang pagdating ni Marie sa Japan at ang mga masasayang araw na kanilang inenjoy ng magkasama. Kasabay nun, isang malakas na hangin ang bigla na lamang dumaan sa harap ng dalawa dahilan kaya't sa hindi sinasadya saktong nakita't napansin na rito ni Kazuhiro ang tunay na ganda ni Marie na para bagang nakakita siya ng isang cherry blossom spirit, at dahil sa napaka-romantic na eksena na ito hindi na nagsayang pa rito si Kazuhiro ng pagkakataon, gayon na din si Marie dahilan kaya't nagresulta ito sa unang halik ng dalawa. Matapos yun, sa muling pagbabalik ng dalawa sa Japan dito naman sila nakaramdam ng tuwa pagkat ngayon uuwi sila sa kanilang tahanan ng may malalim ng relasyon at koneksyon sa isa't isa.